Sa isang silid sa ospital na kinalalagyan ng mga pinakatanyag na doktor sa buong mundo, isang 20 taong gulang na dalaga ang kinailangang harapin ang matinding kahihiyan ng walang anumang armas. Ang prinsesa ng United Arab Emirates, ang kaisa-isang tagapagmana ng trono, ay sinentensiyahan na hindi na makalalakad habang buhay matapos ang isang malagim na aksidente. Ang modernong medisina ay tuluyan ng sumuko. Gayunpaman, ang dalagang naparito lamang para tustusan ang kanyang pag-aaral ay may itinatagong lihim na ipinamana ng kanyang yumaong lola, isang lihim na maaaring lumikha ng isang himala o magbunsod sa kanya sa pinakamalalim na bangin. Ang kwento tungkol sa isang pares ng mga kamay na may potensyal na baguhin ang tadhana ng isang maharlikang pamilya ay magsisimula na ngayon. Ano ba ang alam ng isang nursing assistant mula sa Pilipinas para gamutin ang prinsesa? Paalisin siya ngayon din, sigaw ni Dr. Henry, isang doktor mula sa Inglaterra. Agad na naging tensyonado ang kapaligiran sa loob ng silid ng ospital. Mahal na prinsesa, gumising po kayo, mahal na prinsesa. Ang mga iyakan ng mga dama ay umabot hanggang sa pasilyo. Patuloy na bumabagsak ang presyon ng dugo. Hindi rin stable ang tibok ng puso. Sa gitna ng mga tensyonadong tinig mula sa medical team, ang tunog ng monitor ay umalingaw-ngaw, nakabibingi sa pandinig. Ang nakahiga sa kama ay walang iba, kundi si Prinsesa Fatima ng United Arab Emirates. Siya ay 23 taong gulang pa lamang. Isang linggo na ang nakalipas, naranasan niya ang isang malagim na aksidente nang mahulog siya mula sa kabayo sa isang pandaigdigang kompetisyon sa pangangabayo. Ngunit ang problema ay hindi lamang simpleng pagkahulog mula sa kabayo. Nang siya ay bumagsak, ang kanyang bukong-bukong ay sumabit sa isang bakal na bakod na naging sanhi ng tuluyang pagkasira ng network ng mga nerve sa kanyang bukong-bukong. Ang balita ng aksidente ay nakarating sa sultan, ang ama ng prinsesa, na agad ipinatawag ang mga pinakatanyag na doktor sa buong mundo. Ang personal na doktor ng maharlikang pamilya ng Inglaterra, isang kilalang neurosurgeon mula sa Johns Hopkins Hospital sa Amerika, isang orthopedist mula sa Berlin University Hospital sa Alemanya at isang espesyalista sa rehabilitasyon mula sa Paris, Pransya. 12 doktor na world-class ang nagtipon sa Royal Hospital ng Dubai. Ngunit matapos ang 2 araw na masusing pagsusuri, ang resulta ay lubhang nakapanlulumo. Kahit na ginamit na ang lahat ng mga modernong kagamitang medikal tulad ng MRI, nerve conduction tests, at electromyography, iisa lamang ang conclusion. Ang network ng mga nerve sa kanyang bukong-bukong ay tuluyan ng nawasak. Mahal na hari, wala na po bang ibang paraan? Nanginginig ang boses ng sultan. Umiling si Dr. Henry. Paumanhin po, mahal na hari. Ang mga bundle ng nerve na naguugnay sa bukong-bukong patungo sa utak ay tuluyan ng naputol. Ito ay isang larangan na imposible para sa modernong medisina. Kaya't ang aking anak ay hindi na makalalakad habang buhay. Namuo ang luha sa mga mata ng sultan. Sa kasamaang palad, opo, kailangan ninyong ihanda ang inyong sarili para sa kanyang buhay sa isang wheelchair. Ganoon din ang opinyon ni Dr. Smith mula sa Alemanya. Sa loob ng 30 taon kong pagtatrabaho bilang isang orthopedic surgeon, hindi pa ako nakakita ng ganito kalalang pinsala sa nerve. Ang kanyang mga nerve cell ay tuluyan ng namatay. Binalot ng pagkabigla ang buong palasyo. Si Prinsesa Fatima ay ang kaisa-isang anak, ang tanging tagapagmana ng trono ng United Arab Emirates. Higit pa rito, nakatakda siyang ikasal sa prinsipe ng kalapit na bansa sa katapusan ng taon. Ang kasal na iyon ay isang mahalagang estratehikong kasal upang pag-isahin ang dalawang bansa. Gayunpaman, matapos marinig ang balita ng aksidente, unilateral na kinansela ng kaharian ng kalapit na bansa ang kasunduan. Ang aming prinsipe ay nangangailangan ng isang malusog na asawa. Hindi namin maikakasal ang prinsipe sa isang prinsesa na hindi man lang makalakad. Nang marinig ang balitang iyon, ilang gabi nang hindi makatulog ang sultan. At sa sandaling iyon, isang dalaga mula sa Pilipinas ang dumating sa Royal Hospital. Ang kanyang pangalan ay Clara Reyes. Siya ay 20 taong gulang. Nagpunta si Clara sa United Arab Emirates bilang isang nursing assistant. Sa totoo lang, hindi mayaman ang pamilya ni Clara. Namatay ang kanyang ama noong bata pa siya
at ang kanyang ina ay mag-isang nagsumikap upang palakihin siya. Si Clara ay nag-aaral ng nursing, ngunit labis na nahihirapan sa pagbabayad ng matrikula. Sa gitna ng kanyang mga paghihirap, nakakita siya ng isang anunsyo para sa trabaho bilang isang nursing assistant sa ibang bansa. Naakit sa malaking sahod na humigit kumulang o 80,000 kada buwan, naglakas loob siyang mag-apply. Lumipad si Clara ng 15 oras mula sa Ninoy Aquino International Airport at dumating sa Dubai. Ito ang kanyang unang beses na sumakay ng eroplano at unang beses bumisita sa ibang bansa. Paglabas pa lang niya ng airport, sinalubong agad siya ng init ng disyerto. Wow! Ibang-iba talagang mundo ito, bulong niya. Hindi maisara ni Clara ang kanyang bibig sa nakikitang maningning na tanawin ng lungsod sa kanyang harapan, mga nagtataasang skyscraper, mga gusaling kulay ginto, at mga mamahaling sasakyan na dumaraan sa mga kalsada. Lahat ay tila bago at kamangha-mangha. Ikaw si Binibining Clara Reyes, hindi ba? Isang lokal na gabay na matatas mag-Filipino ang sumalubong kay Clara. Opo, ako nga po. Ikinagagalak ko po kayong makilala, sagot ni Clara na may bahagyang kaba. Habang nasa sasakyan, ipinaliwanag ng gabay, ang lugar na pagtatrabahuhan mo ay ang Royal Hospital, isang napakahalagang lugar para sa kaharian. Nagulat si Clara. Tama, ito ay isang espesyal na ospital kung saan ginagamot ang mga miyembro ng maharlikang pamilya. Kahit ang mga ordinaryong nursing assistant ay hindi makakapasok, napakaswerte mo. Ang mga sinabi ng gabay ay lalong nagpakaba kay Clara. Kaya ko kayang magtrabaho sa ganitong lugar? Huwag kang mag-alala. Basta't alagaan mo ng mabuti ang pasyente, magiging maayos ang lahat. Ngunit, isang kakaibang ekspresyon ang dumaan sa mukha ng gabay. Sa totoo lang, ang maharlikang pamilya ay nasa isang napakahirap na sitwasyon ngayon. Ano po ang nangyari? Tanong ni Clara. Mag-ingat ka. Si Prinsesa Fatima ay naaksidente nang malubha isang linggo na ang nakalipas. Nahulog siya habang nangangabayo at tuluyang naputol ang mga nerve sa kanyang bukong-bukong. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Clara. Ibig sabihin, malubha po ang kanyang pinsala. Oo, hindi na ito simpleng sugat. Ang pinakamahuhusay na doktor mula sa buong mundo ay nagtipon na, ngunit lahat sila ay nagsabing imposible na. Hindi na siya makalalakad habang buhay. Samantalang 23 taong gulang pa lang siya, puno ng simpatya ang boses ng gabay. Naramdaman ni Clara ang bigat sa kanyang puso. Isang taong 3 taon lang ang tanda sa kanya ay dumanas ng ganoong kalungkot na kapalaran, tunay na nakalulungkot. Pagdating sa ospital, muling namangha si Clara sa karangyaan nito. Ang lugar ay mas mukhang isang higanteng palasyo kaysa sa isang ospital, marmol na sahig, mga gintong palamuti at mga chandelier na kristal. Totoo bang dito ako magtatrabaho? Tanong ni Clara na may pag-aalala. Magsikap ka at gawin mo ang iyong makakaya. Ang mga miyembro ng maharlikang pamilya ay napaka-partikular, lalo na't hindi nila gaanong gusto ang mga dayuhang nursing assistant, pabulong na sabi ng gabay. Doon lamang napagtanto ni Clara kung gaano kahirap ang lugar na kanyang pinasukan. Ang naghatid kay Clara ay ang head nurse ng Royal Hospital. Kaya ikaw ang nursing assistant mula sa Pilipinas? Napakabata mo pa. Tiningnan ng head nurse si Clara mula ulo hanggang paa. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya, sabi ni Clara habang magalang na yumuyuko. Hindi ito ordinaryong ospital. Ito ay lugar para pagsilbihan ang maharlikang pamilya, kaya huwag kang gagawa ng pagkakamali. Lalo na ngayon na kritikal ang kondisyon ng prinsesa, kaya lahat ay tensyonado. Opo, tandaan ko po. Sinundan ni Clara ang head nurse na may kaba. Habang naglalakad sa pasilyo, biglang may narinig na malakas na boses mula sa kung saan. Paano nangyari ito? Iyon ay ang galit na boses ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ano pong ingay iyon? Tanong ni Clara. Mag-ingat ka. Iyan ang boses ng mga doktor na nagpupulong. Pinag-uusapan nila ang kondisyon ng prinsesa araw-araw, sagot ng head nurse habang bumubuntong hininga. Tumingin si Clara sa direksyon ng pinagmulan ng boses. Hindi mapakali ang kanyang puso, labis na nakalulungkot na mayroong isang taong may sakit ngunit hindi magamot. Inihatid ng head nurse si Clara sa isang maliit na silid. Maghintay ka rito, maya-maya ay bibigyan ka na ng iyong gawain. Sige po, naiintindihan ko. Umupo mag-isa si Clara sa maliit na silid.
Mula sa bintana, tanaw ang mga higanting puno ng palma at sa di kalayuan ay ang mga burol ng buhangin ng disyerto. Nakarating na talaga ako sa isang napakalayong lugar, naisip niya. Biglang naalala ni Clara ang kanyang ina. Noong araw ng kanyang pag-alis, inihatid siya ng kanyang ina hanggang sa airport. Clara, anak, banyagang lugar iyan, pero alam ni nanay na kaya mo iyan. Siguradong babantayan ka rin ng lola mo mula sa langit. Muling umalingaw-ngaw ang mga salita ng kanyang ina. Ang lola ni Clara ay mula sa Batangas, partikular sa isang maliit na baryo malapit sa Taal. Doon siya ipinanganak at lumaki. Pagkatapos ng panahon ng pananakop ng mga Hapon, nahiwalay siya sa kanyang pamilya at nagpunta sa Maynila. Dinanas ang iba't ibang uri ng paghihirap, ngunit ang kanyang lola ay mayroong isang espesyal na talento. Ang tradisyonal na sining ng paghihilot. Ang ina ng kanyang lola o ang kanyang lola sa tuhod ay sinasabing isang kilalang manggagamot sa kanilang nayon. Mayroon daw isang lihim na paraan ng pagpapagaling na ipinamana sa bawat henerasyon. Natutunan ng kanyang lola ang paraang iyon mula pagkabata. At kahit na lumipat na sa Maynila, palihim siyang tumutulong sa paggamot sa mga tao. Lumaki si Clara sa tabi ng kanyang lola. Itinuro ng lola ang mga pangunahing kaalaman ng paraang iyon kay Clara. Clara, apo, sa loob ng katawan ng tao ay may mga daluyan ng enerhiya na hindi nakikita. Kung matutukoy mo ng maayos ang mga daluyang iyon at aalisin ang mga bara, gagaling ang sakit. Ang mga kamay ng kanyang lola ay parang mahika. Kapag may kapitbahay na nagrereklamo ng pananakit ng likod, pipindutin ng kanyang lola ang ilang mga punto sa katawan nito. At sa isang iglap, nawawala ang sakit. Kapag may kapitbahay na nabalian ng braso, hihipuin niya ito sa isang espesyal na paraan. Sa loob ng ilang araw, tuluyan nang gumagaling ang braso nito. Ngunit, hindi kailanman tumanggap ng bayad ang kanyang lola. Ito ay talento mula sa Panginoon. Dapat gamitin para tulungan ang mga nangangailangan, hindi dapat humingi ng bayad, laging sinasabi ng kanyang lola. Lumaki si Clara na nakikita ang kanyang lola na nanggagamot ng mga tao. Dahil dito, natural na pinili niya ang kursong nursing. Nais niyang gawin ang isang trabaho na makatutulong sa mga tao. Ngunit, pumanaw ang kanyang lola, 3 taon na ang nakalipas. Bago ito pumanaw, mahigpit na hinawakan nito ang kamay ni Clara at sinabing, "Clara, apo, huwag na huwag mong kakalimutan ang mga itinuro sa iyo ni lola. Darating ang araw, makikilala mo ang isang marangal na tao na lubos na mangangailangan ng tulong ng iyong mga kamay. Sa sandaling iyon, huwag kang matakot. Gawin mo ang itinuro sa iyo ni lola." Opo. Noong panahong iyon, hindi pa lubos na naiintindihan ni Clara ang mga sinabi ng kanyang lola. Sino ang marangal na taong tinutukoy nito? Ngunit ngayon, habang nakaupo sa Royal Hospital ng United Arab Emirates, biglang naalala ni Clara ang mga salita ng kanyang lola. Posible kayang ang marangal na taong tinutukoy ni lola ay naririto? Umiling si Clara. Imposible. Naparito lang ako bilang isang nursing assistant. Ang tungkulin ko lang ay tulungan ng maayos ang mga pasyente. Sakto sa sandaling iyon, marahas na bumukas ang pinto. Clara. Pumasok ang head nurse na nagmamadali. Pumunta ka ngayon din sa silid ng prinsesa. Po, ngayon na po. Nagulat si Clara at tumayo. Biglang lumala ang kondisyon ng prinsesa. Kulang ang mga tao. Ikaw ay itatalaga rin. Bilisan mo. Sumunod ka sa akin. Tumakbo ang head nurse sa unahan. Nagmamadali namang sumunod si Clara. Habang tumatakbo sa pasilyo, ang puso ni Clara ay kumakabog na parang mababaliw. Sa wakas, makikita ko na ang prinsesa. Pero bakit ganito kabilis ang tibok ng dibdib ko? Nang bumukas ang pinto ng silid, napigil ni Clara ang kanyang hininga. Puno ang silid ng mga doktor na nakaputing bata. Mahigit 12 medical personnel ang nakapalibot sa kama. Sa ibabaw nito ay nakahiga ang isang dalaga na may maputlang mukha. Iyon si Prinsesa Fatima. Walang bahid ng dugo ang kanyang mukha at nakapikit ang kanyang mga mata. Iba't ibang uri ng kagamitang medikal ang nakakabit sa kanyang katawan. Ang mga makina ay tumutunog ng bip-bip, binabantayan ang buhay ng prinsesa. Bumabagsak na naman ang presyon ng dugo. Sigaw ng isang nurse,
na nanginginig ang boses. Dagdagan ang dosis ng painkiller. Utos ni Dr. Henry. Nasa maximum dose na po. Kung dadagdagan pa, magiging delikado. Kung gayon, ano ang dapat gawin? Ang pasyente ay nasasaktan ngayon. Sigaw ni Dr. Henry. Tahimik na nakatayo si Clara sa sulok ng dingding, pinagmamasdan ang eksena. Lahat ng doktor ay mukhang balisa. Kahit na sila ang pinakamahuhusay na doktor sa mundo, sa sandaling ito ay tila wala silang magawa. Noong mga oras na iyon, muling bumukas ang pinto ng silid at isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may autoridad ang pumasok. Iyon ang sultan. Lumapit ang sultan, ang ama ng prinsesa, sa kama ng kanyang anak na may pagod na mukha. Anak kong si Fatima. Nanginginig ang boses ng sultan. Biglang umungol ang prinsesa. Ama. Mahina ang kanyang boses. Fatima, ayos ka lang ba? Hinawakan ng sultan ang kamay ng kanyang anak. Ang sakit ng paa ko, wala akong maramdaman. Pero bakit parang ang sakit-sakit? Pumatak ang luha mula sa mga mata ng prinsesa. Sa pagkakita sa eksenang iyon, nanikip ang dibdib ni Clara. Isang dalagang kasing edad niya ang nagtitiis ng ganitong pagdurusa. Hindi na malayan, humakbang pasulong si Clara. At doon siya napansin ni Dr. Henry. Sino ka? Bakit ka naririto? Ako po ang bagong nursing assistant, mahinang sagot ni Clara. Nursing assistant? Tiningnan siya ni Dr. Henry mula ulo hanggang paa. Marahil dahil mukha siyang masyadong bata, ngumisi ito ng mapanlait. Mula sa Pilipinas. Paanong ang isang Pilipino ay makapag-aalaga ng isang napakahalagang pasyente? May pangmamaliit sa tono ni Dr. Henry. Namula ang mukha ni Clara, ngunit pinigilan niya ito. Gagawin ko po ang aking makakaya, sabi ni Clara habang yumuyuko. Makakaya? Sumabat si Dr. Smith mula sa Alemanya. Alam na alam namin kung gaano kataas ang pamantayan ng medisina sa Pilipinas. Kung ang isang nursing assistant ay makapagtrabaho ng maayos, magaling na iyon. Nagsimulang magbulungan ang ibang mga doktor. Mukhang nagtitipid ang palasyo sa mga tauhan kamakailan, kaya gumagamit sila ng murang dayuhang nursing assistant. Tama. Paano kung may mangyari sa prinsesa? Uminit ang mga tainga ni Clara, ngunit wala siyang masabi. Siya nga ay napakabata pa at kulang sa karanasan. Tinawag ng head nurse si Clara. Clara Reyes, tumayo ka sa sulok na iyan. Ang trabaho mo lang ay kunin ang mga bagay na kailangan. Huwag na huwag mong hahawakan ang pasyente nang walang pahintulot. Naiintindihan mo? Opo, naiintindihan ko po. Umatras si Clara sa sulok. Mula doon, pinagmasdan niya ang prinsesa mula sa malayo. Patuloy na umuungol ang prinsesa. Iyan ay phantom pain, sakit na multo, sabi ng doktor mula sa Pransya. Ang kanyang mga nerve ay naputol na, ngunit ang kanyang utak ay patuloy pa ring nagpapadala ng mga signal ng sakit. Wala nang paraan para mapigilan iyon. Kaya kailangan pang magdusa ng prinsesa ng ganito? Tanong ng sultan na may desperasyon. Paumanhin po, ngunit ganoon na nga, hanggat hindi gumagaling ang kanyang mga nerve, magpapatuloy ang sakit na ito. Nang marinig ang usapan, naalala ni Clara ang mga salita ng kanyang lola. Clara, apo, ang mga kanluraning doktor ay naniniwala lamang sa kung ano ang nakikita ng kanilang mga mata. Nagsusukat sila gamit ang mga makina at naghuhusga batay sa mga numero. Ngunit ang katawan ng tao ay hindi ganoon kasimple. Mayroong daloy ng enerhiya na hindi nakikita at kapag iyon ay nabarahan, doon lumilitaw ang sakit. Lola, ngayon ko nararamdaman ang katotohanan ng iyong mga salita, bulong ni Clara sa kanyang isip. Sinasabi ng mga doktor na patay na ang mga nerve ng prinsesa. Pero totoo bang patay na talaga? Hindi kaya'y barado lang ang daluyan ng kanyang enerhiya tulad ng sinabi ni Lola. Tinitigan ni Clara ng mabuti ang mga paa ng prinsesa. Ang mga paa ng prinsesa ay bahagyang nakikita mula sa ilalim ng puting kumot, maputla at tila malamig. Kakaiba, hindi maialis ni Clara ang kanyang tingin mula sa mga paang iyon. May kung anong tila humihila sa kanya. Lola, maaari ko po bang subukang hawakan ang mga paang iyon? Tanong ni Clara sa kanyang lola sa isip. Sa sandaling iyon, isang mahinang hangin ang pumasok mula sa siwang ng bintana na tila sumasagot ang kanyang lola. Nagpapatuloy pa rin sa pag-uusap ang mga doktor. Subukan nating gawin muli ang MRI bukas, sabi ni Dr. Henry.
walang saysay. Ito na ang ika-5 MRI. Siguradong pareho lang ang magiging resulta. Bumuntong hininga si Dr. Smith. Kahit na, kailangan nating may gawin. Hindi tayo pwedeng basta na lang sumuko. Nagpatuloy ang usapan ng mga doktor, ngunit wala ni katiting na pag-asa. Tahimik lamang na nagmamasid si Clara at nanumpa sa kanyang sarili. Lola, kung magkakaroon ng pagkakataon, susubukan ko. Gaya ng itinuro ninyo sa akin, lumalim na ang gabi. Isa-isang umalis ang mga doktor sa silid. Umalis din ang sultan na may pagod na katawan. Sa silid, 2 nurse at si Clara na lamang ang natira. Nakatayo pa rin si Clara sa sulok, binabantayan ang prinsesa. Mukhang tulog ang prinsesa, ngunit may malamig na pawis sa kanyang noo. Tila hindi siya makatulog ng mahimbing dahil sa sakit. Nanikip ang dibdib ni Clara. Gusto niyang tumulong. Ngunit isa lamang siyang ordinaryong nursing assistant na walang halaga. Ano ang magagawa niya sa gabing iyon? Kahit na pagbalik sa dormitoryo ng ospital, hindi makatulog si Clara. Ang mukha ng prinsesa na nasasaktan ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan at ang mapanlait na tingin ng mga doktor nang baliwalain siya ay hindi rin niya makalimutan. Ano ba ang alam ng isang nursing assistant mula sa Pilipinas? Ang mga salitang iyon ay patuloy na umuulit sa kanyang tainga. Habang nakatitig sa kisame, naisip ni Clara, totoo bang wala akong magagawa? Wala bang silbi ang itinuro ni Lola? Hindi, kailangan kong maniwala kay Lola. Pinalakas ni Clara ang kanyang loob. Kinabukasan, bumalik si Clara sa kanyang tungkulin sa silid ng prinsesa. Nakahiga pa rin ang prinsesa sa kama at muling nagpulong ang mga doktor. Pareho pa rin ang kanyang kondisyon ngayon. Walang anumang pagbabago, ulat ng isang nurse. Gaya ng inaasahan ko, sabi ni Dr. Henry na walang emosyon. Sa sandaling iyon, pumasok ang sultan. Mga ginoong doktor, wala na ba talagang ibang paraan sa buong mundo? Wala na bang paraan upang pagalingin ang aking anak? Puno ng kawalan ng pag-asa ang boses ng sultan. Mahal na hari, ginawa na po namin ang aming makakaya. Ngunit, ang modernong medisina ay may mga limitasyon, yumuko si Dr. Henry. Nang marinig ang usapan, ikinuyom ni Clara ang kanyang mga kamay. Limitasyon? Totoo bang ito na ang hangganan? O hindi lang nila alam ang ibang paraan? Nagpasya si Clara na maglakas loob. Naniniwala siyang binabantayan siya ng kanyang lola mula sa langit. Paumanhin po. Maingat na itinaas ni Clara ang kanyang kamay. Lahat ay napatingin kay Clara. Anong kailangan mo? Tanong ni Dr. Henry na may inis. Maaari ko po bang subukang suriin ang prinsesa kahit isang beses lang? Ang nanginginig na boses ni Clara ay umalingaw-ngaw sa silid. Agad na tumahimik ang silid. Pagkatapos ay isang mapanuyang tawa ang pumailan lang. Anong sabi mo? Ikaw, susuriin ang prinsesa? Numisi si Dr. Henry. Ano ang alam ng isang nursing assistant mula sa Pilipinas? Gamutin ang prinsesa? Paalisin siya ngayon din, sigaw muli ni Dr. Henry. Namula ng husto ang mukha ni Clara, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umatras. Tila narinig niya ang boses ng kanyang lola. Clara, apo, huwag kang matakot, gawin mo ang itinuro sa iyo ni Lola. Huminga ng malalim si Clara at muling nagsalita. Bigyan niyo po ako ng isang pagkakataon. Nangangako po ako na hindi ako gagawa ng anumang makapipinsala sa prinsesa. Gusto ko lang po siyang hawakan kahit isang beses. Hawakan? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Dr. Smith na may di makapaniwalang ekspresyon. Mayroong isang paraan na itinuro sa akin ng aking lola. Sa pamamagitan ng paghawak at pagdama sa daloy ng kanyang enerhiya, marahil ay malalaman ko kung ang mga nerve ng prinsesa ay talagang patay na o barado lamang. Nang marinig ang mga salita ni Clara, nagtawanan ng mga doktor. Daloy ng enerhiya? Hahaha, wala tayo sa Middle Ages. Tumawa si Dr. Henry hanggang sa mapahawak sa kanyang tiyan. Pamahiin. Iyan ay pamahiin. Kung gagana ang ganyang bagay, para saan pa kami rito? Umiling din ang ibang mga doktor. Ngunit, sa sandaling iyon, sandali, sabi ng sultan habang itinataas ang kamay. Lahat ay napatingin sa sultan. Mahal na hari, nagpakita ng pagkalito si Dr. Henry. Pakinggan natin kung ano ang gustong sabihin ng batang ito.
sabi ng sultan habang nakatingin kay Clara. Mahal na hari, iyan ay masyadong mapanganib. Ang payagan ng isang taong walang kwalipikasyon na hawakan ang prinsesa, tutol ni Dr. Henry. Ang anak ko ay labis nang nagdurusaw ngayon. Ano pa ang mas mapanganib kaysa rito? Tutal, wala na rin naman kayong ibang paraan, hindi ba? Kung ganoon, walang masama kung susubukan natin ang ibang paraan, sabi ng sultan na may matatag na boses. Natahimik ang mga doktor. Tinawag ng sultan si Clara. Clara? Opo, mahal na hari. Yumuko si Clara. Maipapangako mo bang hindi mo sasaktan ng aking anak? Nangangako po ako. Hinding-hindi po ako gagawa ng anumang mapanganib, taimtim na sagot ni Clara. Sige, kung ganoon, subukan mo. Matapos makakuha ng pahintulot mula sa sultan, dahan-dahang lumapit si Clara sa kama ng prinsesa. Pinanood siya ng mga doktor na may di kasiyahang ekspresyon. Nanginginig ang mga kamay ni Clara. Lola, tulungan niyo po ako, dasal ni Clara sa kanyang isip. Pagkatapos, maingat niyang inilagay ang kanyang kamay sa bukong-bukong ng prinsesa. Sakto sa sandaling iyon, nang dumampi ang kamay ni Clara sa malamig na bukong-bukong ng prinsesa, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanya. Ano ito? Nagulat si Clara. Talagang may naramdaman siya napakahina, ngunit malinaw na mayroong enerhiya ng buhay. Ngunit bago ikwento ang sandaling iyon, kailangan nating bumalik 2 linggo bago nito upang malaman kung paano nakarating si Clara dito. Sa isang maliit na kwarto sa isang boarding house sa gilid ng Maynila, mag-isang namumuhay si Clara kasama ang kanyang ina. Ang mga pader ay kupas at ang pintura ay natutuklap na sa iba't ibang bahagi. Matagal nang sira ang pampainit ng tubig. Kapag tag-ulan, nagiging malamig ang hangin at kailangan nilang matulog na may makapal na kumot. Clara, anak, dumating ngayon ang bill ng matrikula, sabi ng kanyang ina na may pag-aalalang mukha. Tinanggap ni Clara ang sulat at bumuntong hininga. Nakasulat ang isang malaking halaga, libo-libo. Nay, ako na pong bahala, sabi ni Clara na may pilit na masayang boses. Ang kanyang ina ay nagtatrabaho bilang tagapaglaba sa isang restaurant, umaalis ng alas 5 ng umaga at umuuwi ng alas 10 ng gabi. Buong araw na nagtatrabaho, palaging namamaga ang kanyang mga binti. Tuwing uuwi ang kanyang ina, palaging minamasahe ni Clara ang mga binti nito. Gamit ang paraang itinuro ng kanyang lola, pinipindot niya ang mga partikular na punto sa mga binti ng kanyang ina at mukhang napakasaya nito. Dahil sa anak ko, nawawala lahat ng pagod ko, laging sinasabi ng kanyang ina, ngunit nakakaramdam ng konsensya si Clara. Dapat ako ang naghahanap buhay, pero pinapasan ko pa kay nanay ang matrikula ko. Si Clara ay isang second-year nursing student. Habang nag-aaral, nagtatrabaho rin siya ng part-time sa isang convenience store. Nagtatrabaho mula alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Madalas siyang inaantok sa klase, ngunit kailangan niyang tiisin. Ngunit ang sahod mula sa part-time job sa convenience store ay hindi sapat. Sa isang buwan, kumikita lamang siya ng humigit kumulang 1,000,000. Pagkatapos magbayad ng upa sa boarding house at mga gastusin sa buhay, wala nang natitira. Ang matrikula ay hindi man lang niya maisip. Kailangang umutang ni Clara mula sa isang student loan program. Ang kanyang utang ay umabot na sa mahigit ay 100,000. Kapag nakapagtapos ako, magkano na kaya ang utang ko? Ang pag-iisip pa lang dito ay nagdudulot na sa kanya ng kawalan ng pag-asa. Hanggang isang araw, nakakita siya ng isang anunsyo sa bulletin board ng kanilang universidad. Nakasulat ang isang bakanteng posisyon para sa nursing assistant sa ibang bansa. Ito ay para sa trabaho sa Royal Hospital ng United Arab Emirates. Buwan ng sahod na 80,000. Sagot na ang tirahan, pagkain at round-trip na tiket sa eroplano. Nagningning ang mga mata ni Clara. Sahod na 80,000 sa isang buwan. Sa perang iyon, mababayaran ko ang matrikula ko at ang utang ni nanay. Nagpasya si Clara na dumalo sa sesyon ng paliwanag. Idinaos ito sa isang gusali sa lugar ng Makati. Mukhang marangya ang opisina. Ang namamahala ay isang babae na nasa kalagitnaan ng kanyang 40s na abala sa pakikipag-usap sa telepono sa matatas na Ingles. Binibining Clara, "Opo, ikinagagalak ko po kayong makilala." Inilahad ng babae ang kanyang kamay. "Opo,
Ikinagagalak ko rin po kayong makilala. Kinamayan siya ni Clara ng may kaba. Nag-aaral ka ng nursing, tama? Opo, second year. Mahusay. Iyan ang hinahanap naming kwalifikasyon, sabi ng babae habang binubuklat ang mga dokumento. Hindi mahirap ang trabaho. Tumutulong sa pasyente, tumutulong sa pagkain, at nagpapanatili ng kalinisan. Walang mga medikal na gawain. Bakit po mga Pilipino ang kinukuha ninyo? Tanong ni Clara. Ang maharlikang pamilya ng Arabo ay gusto ang mga nursing assistant mula sa Pilipinas. Kilala sila sa kanilang kasipagan at pagiging maselan. Bukod pa riyan, may magandang reputasyon ang mga Pilipino sa pag-aalaga ng mga pasyente ng buong puso, paliwanag ng babae. Nang marinig iyon, nakaramdam si Clara ng kaunting pagmamalaki. Ang kontrata ay para sa 6 na buwan. Kung magtatrabaho ka ng maayos sa loob ng 6 na buwan, makakatanggap ka ng 480,000 na walang buwis. Nag-compute si Clara. Sa 480,000 mababayaran niya ang buong matrikula niya, mabibigyan ng allowance ang kanyang ina at marahil ay makapagbayad ng kaunting utang. Ngunit mayroon ding pag-aalinlangan. 6 na buwan, ibig sabihin kailangan kong mag-leave of absence ng 1 semestre. Maaantala ang pagtatapos ko. Napansin ng babae ang pag-aalinlangan ni Clara. Nag-aalangan ka siguro, no? Pero isipin mo, sayang nga ang 6 na buwan na leave, pero sa loob ng panahong iyon ay makakakuha ka ng karanasan sa trabaho at pera. Sa paghahanap mo ng trabaho sa hinaharap, malaking bentahe ang karanasan sa ibang bansa. Noong gabing iyon, kinausap ni Clara ang kanyang ina. Nay, mukhang gusto kong magtrabaho muna sandali sa Middle East. Middle East? Saan? Nagulat ang kanyang ina. Sa United Arab Emirates po. May bakanteng posisyon bilang nursing assistant sa Royal Hospital. Sabi nila, kung magtatrabaho ako ng 6 na buwan, makakakuha ako ng 480,000. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ina. Ganoon kalaki? Opo. Sa perang iyon, bayad na ang matrikula ko at ang utang ninyo, Nay. Nang marinig ang mga salita ni Clara, natahimik sandali ang kanyang ina at mahinang nagsalita. Clara, anak, huwag mo akong alalahanin. Mas mahalaga na makapagtapos ka ng maayos sa pag-aaral. Ngunit buo na ang desisyon ni Clara. Nay, gusto ko po itong gawin. 6 na buwan lang naman po na leave. Ayos lang iyon. Bukod pa riyan, mayroon din akong baon na itinuro ni Lola. Kaya gusto kong tumulong sa mga tao sa ibang bansa habang nagkakaroon ng karanasan. Nang marinig ang matatag na boses ni Clara, hindi na siya napigilan ng kanyang ina. Sige, pero mag-iingat ka, ha? Sa ibang bansa, hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Opo, Nay, mag-iingat po ako. Niyakap ni Clara nang mahigpit ang kanyang ina. Makalipas ang ilang araw, natanggap ni Clara ang sulat ng pagtanggap. Tinanggap siya. Kailangan niyang ihanda ang kanyang pag-alis sa loob ng 1 linggo, kumuha ng bagong pasaporte at sumailalim sa medical examination. Nag-aral din siya ng ilang pangunahing salita sa Arabic tulad ng mga pagbati at pangunahing ekspresyon. Halo-halong kagalakan at takot ang nararamdaman ni Clara dahil ito ang unang beses niyang aalis ng bansa. Gabi, bago ang kanyang pag-alis, hindi makatulog si Clara. Kaya ko ba talaga ito? Anong klasing tao kaya ang mga nasa kaharian? Paano kung napakasungit nila? Noong mga oras na iyon, kinuha ni Clara ang isang lumang kuwaderno mula sa kanyang drawer. Ito ay kuwadernong pamana ng kanyang lola. Puno ito ng sulat kamay ng kanyang lola. Ang lokasyon ng mga pressure points, kung paano pindutin ang mga ito, kung paano basahin ang daloy ng enerhiya lahat, ay resulta ng pag-aaral at practice ng kanyang lola sa buong buhay niya. Habang binubuklat ang kuwaderno, naalala ni Clara ang kanyang lola. Lola, magagawa ko po kaya ito ng maayos? Tanong ni Clara sa kanyang isip. Isang mahinang hangin ang nagpagalaw sa bintana na tila sumasagot ang kanyang lola. Si Lola Elena ay isang espesyal na tao. Ipinanganak noong 1928 sa isang baryo sa Batangas. Ang kanyang ina o ang lola sa tuhod ni Clara ay sinasabing isang kilalang manghihilot sa kanilang lugar. Ang kanyang kakayahan ay napakagaling na halos ipatawag na siya sa palasyo ng Malacanang noon. Ngunit tumanggi ang kanyang lola sa tuhod. Ang dahilan, kailangan niyang mas maraming tulungan na mga mahihirap na tao.
Itinuro niya ang lahat ng kanyang kaalaman kay Elena. Anak, ito ay isang lihim na kaalaman na ipinamana sa ating pamilya. Huwag mong basta-basta ituturo sa iba. Gamitin mo lamang kung taos puso kang gustong tumulong sa mga tao. Pagkatapos ng panahon ng digmaan, noong si Lola Elena ay 22 taong gulang, sa gitna ng kaguluhan, nahiwalay siya sa kanyang pamilya at mag-isang nagpunta sa Maynila. Ang tanging dala niya ay isang set ng mga gamit sa paghihilot at isang drawing ng mga pressure points na iginuhit ng kanyang ina. Pagdating sa Maynila, tumira ang kanyang lola sa isang komunidad ng mga squatter. Doon, napakaraming taong nasugatan. Mga taong nabaril, mga taong nasugatan dahil sa pagsabog, at mga taong may sakit. Ngunit, bihira ang mga gamot at kulang din ang mga doktor. Mula noon, nagsimulang lihim na manggamot ang kanyang lola. Sa simula, hindi naniniwala ang mga tao, paggalingin ang sakit sa pamamagitan ng hilot, kalokohan. Ngunit, ang mga taong ginamot ng kanyang lola ay isa-isang gumaling. Isang sundalo na hindi maigalaw ang binti dahil sa tama ng bala ay muling nakalakad. Isang bata na hindi makapagsalita dahil sa trauma ng pagsabog ay muling nakapagsalita, kumalat ang balita. May isang manghihilot mula sa Batangas, gumagaling ang sakit sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay. Nagdagsaan ang mga tao sa kanyang lola. Ngunit, hindi kailanman tumanggap ng kahit isang sentimo ang kanyang lola. Ang pagtulong sa mga nangangailangan ay natural lamang, sabi niya. Pagkatapos ng digmaan, nanirahan ang kanyang lola sa gilid ng Maynila, sa isang simpleng bahay. Sa umaga, nagtatrabaho siya sa isang pabrika. Sa gabi, ginagamot niya ang kanyang mga kapitbahay. Doon niya nakilala ang lolo ni Clara at sila ay nagpakasal. Naunang pumanaw ang kanyang lolo, ngunit mag-isang pinalaki ng kanyang lola ang kanilang anak. Ang anak na iyon ang naging ama ni Clara. Maaga ring pumanaw ang kanyang ama noong si Clara ay 5 taong gulang pa lamang. Dahil doon, si Clara ay pinalaki ng kanyang lola. "Clara, apo, halika rito," tawag ng kanyang lola. Nang umupo si Clara sa tabi niya, hinawakan ng lola ang kanyang maliit na kamay. "Clara, apo, subukan mong pindutin dito gamit ang iyong daliri." Itinuro ng lola ang loob ng kanyang braso. Nang pindutin ito ni Clara, sinabi ng lola, "Nararamdaman mo ba ang daloy ng enerhiya rito?" Ang maliit na si Clara na hindi pa naiintindihan ay umiling lamang. Ngunit, matiyaga siyang tinuruan ng kanyang lola. "Ayos lang, dahan-dahan lang ang pag-aaral. Darating ang araw, mararamdaman mo rin iyan." Itinuro ng lola ang lokasyon ng mga pressure points kay Clara. Ang Yongquan point sa talampakan, Hegu sa likod ng kamay, Zusanli sa ilalim ng tuhod. Mahirap tandaan ang mga pangalan, ngunit dahil ipinapaliwanag ito ng kanyang lola sa pamamagitan ng mga kawili-wiling kwento, mabilis itong natandaan ni Clara. At ipinakita rin ng lola ng direkta habang nanggagamot ng mga kapitbahay. "Tingnan mo iyon, si Aling Nena. Masakit ang kanyang likod, di ba?" Hinipo ng lola ang likod ni Aling Nena. "Heto, dito barado ang daloy ng enerhiya sa bahaging ito, kaya masakit." Natagpuan ng lola ang tamang punto at pinindot ito ng malakas. Umungol si Aling Nena, ngunit hindi nagtagal ay lumiwanag ang kanyang ekspresyon. "Naku, Lola Elena, parang gumaan ang sakit." Lumaki si Clara na nakikita ang mga ganoong bagay. Mula elementarya, tumutulong na siya sa kanyang lola sa pamamagitan ng pag-utos-utosan ng mga kapitbahay. Habang nanggagamot ang kanyang lola, nagmamasid si Clara sa tabi. Pinapanood niya nang mabuti ang mga galaw ng kamay ng kanyang lola, kung paano pumindot, gaano kalakas, at gaano katagal. Lahat ay itinatala niya sa kanyang mga mata. Noong high school, sinabi ng kanyang lola, "Clara, apo, ngayon, ikaw naman ang sumubok." "Po, ako po," nagulat si Clara. "Oo, si Mang Cardo, masakit daw ang kanyang balikat. Subukan mong hawakan." Nanginginig ang mga kamay ni Clara nang subukan niyang hawakan ang balikat ni Mang Cardo. Sa simula, wala siyang naramdaman, ngunit nang ipikit niya ang kanyang mga mata at mag-concentrate, may naramdaman siya. "Ah, dito, matigas ang bahaging ito." Sinubukan ni Clara na pindutin ang bahaging iyon. Napasigaw si Mang Cardo aray, "Oo, tama. Diyan masakit." Pinaluwag ni Clara ang bahaging iyon ayon sa turo ng kanyang lola. Makalipas ang ilang minuto,
Sinubukan ni Mang Cardo na ikutin ang kanyang balikat at tumawa. Wow, gumaan nga talaga. Henyo talaga itong si Clara. Tumingin ang kanyang lola kay Clara at ngumiti ng may kasiyahan. Magaling talaga ang apo ko, nananalaytay sa kanya ang dugo ko. Ngunit, noong nasa kolehiyo na si Clara, nagsimula siyang magduda sa paraan ng kanyang lola. Sa paaralan, natutunan niya ang agham. Natutunan niya na ang katawan ay binubuo ng mga selula. Ang mga nerve ay nagpapadala ng mga signal at nagaganap ang mga reaksyong kemikal. Nagsimula siyang isipin na ang mga bagay tulad ng daloy ng enerhiya ay hindi siyentipiko. Lola, totoo po ba talagang mayroong enerhiya? Napatunayan na po ba iyan ng agham? Tanong ni Clara. Sandaling nagpakita ng kalungkutan ang kanyang lola. Clara, apo, hindi lahat ng bagay sa mundo ay maipapaliwanag ng agham lamang. Ang katawan ng tao ay misteryoso. May mga bagay na hindi nakikita ng mata, ngunit hindi ito matanggap ni Clara. Dahil doon, dahan-dahan siyang lumayo sa paraan ng panggagamot ng kanyang lola. Naisip niya na kapag nagkolehiyo na, gusto niyang mag-aral ng tunay na medisina. Iyon ang dahilan kung bakit siya pumasok sa kursong nursing. Gusto niyang matutunan ang modernong medisina at tumulong sa mga tao sa siyentipikong paraan. Iginagalang ng kanyang lola ang desisyon ni Clara. Ayos lang, gawin mo kung ano ang gusto mong gawin. Matanda na si lola, kaya nakakapit pa rin sa mga lumang paraan. Ngunit may kalungkutan sa mga mata ng kanyang lola. Noong first year college si Clara, biglang hinimatay ang kanyang lola. Cerebral hemorrhage. Agad nila itong dinala sa ospital, ngunit umiling ang doktor. Matanda na po siya at malubha ang pagdurugo. Mahirap nang gumaling. Araw-araw na dumadalaw si Clara at ang kanyang ina sa ospital. Walang malay ang kanyang lola, humihinga lamang sa tulong ng life support. Lumipas ang 1 linggo, sinabi ng doktor, mas mabuting magpaalam na ang pamilya. Noong gabing iyon, mag-isang naiwan si Clara sa silid ng kanyang lola. Umiiyak siya habang hawak ang kamay nito. Lola, patawarin niyo po ako. Hindi ko po pinahalagahan ang mga turo ninyo. Inisip ko pong hindi ito siyentipiko at minamaliit ko. Ngayon po, nagsisisi ako. Pero huli na po ba, Lola? Gumising na po kayo, parang awa niyo na. Pumatak ang luha ni Clara sa likod ng kamay ng kanyang lola. Sakto sa sandaling iyon, dahan-dahang gumalaw ang daliri ng kanyang lola. Lola, nagulat si Clara at tiningnan ang kanyang lola. Kuminang ang mga talukap ng kanyang lola at dahan-dahang bumukas. Clara, mahina ang boses ng kanyang lola. Lola, niyakap ni Clara nang mahigpit ang kanyang lola. Huwag kang umiyak. Kaunti na lang ang panahon ni Lola. Hindi po pwede. Gagaling po kayo, Lola, humikbi si Clara. Makinig ka kay Lola, Clara, sabi ng kanyang lola nang dahan-dahan. Huwag mong kakalimutan ang mga itinuro sa iyo ni Lola. Marahil hindi iyon agham, ngunit iyon ay karunungan na pinag-aralan at isinagawa ng ating mga ninuno sa loob ng libu-libong taon, Lola. At darating ang araw, makikilala mo ang isang marangal na tao na lubos na mangangailangan ng tulong ng iyong mga kamay. Sa sandaling iyon, huwag kang matakot. Gawin mo ang itinuro sa iyo ni Lola. Oo, mahigpit na hinawakan ng kanyang lola ang kamay ni Clara. Huwag mong husgahan ang tao batay sa panlabas na anyo. Ang titulo o kwalifikasyon ay hindi ang pinakamahalaga. Ang taos-pusong pagnanais na tumulong sa mga tao ang pinakamahalaga sa lahat. Opo, Lola. Tandaan ko po. Pinunasan ni Clara ang kanyang mga luha at sumagot. Ingatan mong mabuti ang kuwaderno ko. Lahat ay nakasulat doon. Pagkatapos, gamit ang natitirang lakas, sinabi ng kanyang lola, naalala ko ang aking ina na iniwan ko sa probinsya. May mga sinabi siya sa akin, ang sining ng pagpapagaling ng ating pamilya ay hindi para sa kapangyarihan o pera. Ito ay para sa mga taong nagdurusa. Huwag mong kakalimutan iyon. Noong gabing iyon, payapang pumanaw ang kanyang lola. Sa harap ng puntod ng kanyang lola, nanumpa si Clara, Lola, ipagpapatuloy ko po ng maayos ang inyong mga turo. Hinding-hindi ko po makakalimutan. Mula noon, gabi-gabi nang binabasa ni Clara ang kuwadernong pamana ng kanyang lola. Sa simula, hindi niya naiintindihan ang nilalaman, ngunit dahan-dahan niya itong nauunawaan. Natuklasan pa niya ang koneksyon sa pagitan ng mga turo nito
at ng anatomy at physiology na pinag-aaralan niya sa unibersidad. Nalaman niya na ang mga pressure points na itinuro ng kanyang lola ay tugma sa lokasyon ng mga pangunahing nerve at daluyan ng dugo. Ang paraan ni lola ay hindi siyentipiko, magkaiba lang ang paraan ng pagpapaliwanag. At ngayon, nasa Royal Hospital na si Clara sa United Arab Emirates. Noong araw ng kanyang pag-alis, inihatid siya ng kanyang ina hanggang sa naiya. Clara, anak, mag-iingat ka roon ha. Opo, Nay. Huwag po kayong mag-alala. At Clara, hinawakan ng kanyang ina ang kamay ni Clara. Binabantayan ka ni Lola mula sa langit. Saan ka man magpunta? Nang marinig iyon, tumango si Clara. Habang pasakay sa eroplano, hinipo ni Clara ang kuwaderno ng kanyang lola sa loob ng kanyang bag. Lola, aalis na po ako. Matapos ang 15 oras na paglipad, dumating siya sa Dubai. Ang init ng disyerto, mga gintong gusali, banyagang wika at kultura lahat ay tila bago at nakakatakot din. Ngunit pinalakas ni Clara ang kanyang loob. Tinanggap niya ang kanyang unang atas sa ospital at naglakad sa pasilyo. Pagkatapos ay may narinig siyang boses mula sa isang silid. Kawawa naman ang prinsesa. Hindi na talaga makalalakad habang buhay. Napatigil si Clara. May kung anong tila humihila sa kanya roon. At makalipas ang ilang araw, dinala siya ng tadhana sa silid ng prinsesa, isang pasyente na sinukuan na ng pinakamahuhusay na doktor sa mundo. Isang batang prinsesa na tuluyang naputol ang mga nerve sa kanyang bukong-bukong. Sa gitna ng panunuya at pagwawalang bahala ng mga doktor, naglakas loob si Clara. Bigyan niyo po ako ng isang pagkakataon. Nakakuha siya ng pahintulot mula sa sultan. At ngayon, dumampi ang kamay ni Clara sa malamig na bukong-bukong ng prinsesa. Lola, tulungan niyo po ako, dasal ni Clara sa kanyang isip. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nag-concentrate. Ayon sa turo ng kanyang lola, sinubukan niyang damhin ang daloy ng enerhiya at doon may naramdaman siya sa dulo ng kanyang mga daliri. Napakahina, ngunit malinaw na mayroong enerhiya ng buhay. Napabuka ng mata si Clara. Anong problema? May problema ba? Tanong ni Dr. Henry nang mapanlait. Ngunit, hindi tiningnan ni Clara si Dr. Henry. Nakatuon lamang siya sa bukong-bukong ng prinsesa. Muli niyang iginalaw ang kanyang kamay upang suriin ang ibang bahagi. Talagang nararamdaman ko. Hindi ito patay. Hindi tuluyang patay ang mga nerve. Nagsimulang kumabog ng malakas ang dibdib ni Clara. Tama si Lola. Barado lang ito. Ang mahinang enerhiya na naramdaman sa dulo ng mga daliri ni Clara ay totoo. Ngunit wala siyang paraan para patunayan ito. Ang mga doktor ay nakatingin pa rin sa kanya nang may pagdududa at ang prinsesa ay nakahiga pa ring walang galaw sa kama. Dahan-dahang inalis ni Clara ang kanyang kamay at buong tapang na nagsalita. Paumanhin po, kung maaari niyo po bang ipaliwanag ng mas detalyado ang kondisyon ng prinsesa? Nang marinig ang tanong ni Clara, ngumisi si Dr. Henry. Sa tingin mo ba maiintindihan mo kung ipapaliwanag namin? Gusto ko pa rin pong malaman. Para maalagaan ko ng maayos ang pasyente, kailangan kong malaman ang kanyang kondisyon. Bumuntong hininga si Dr. Henry at nagsimulang magpaliwanag. Sige, makinig ka. 1 linggo na ang nakalipas, sumali ang prinsesa sa isang pandaigdigang kompetisyon sa pangangabayo sa Paris. Napakahusay niyang mga bayo at siya ay kandidato para sa gintong medalya. Ngunit, biglang nagulat ang kanyang kabayo at siya ay nahulog. Napigil ni Clara ang kanyang hininga habang nakikinig. Nahulog siya papunta sa isang bakal na bakod. Nang siya ay bumagsak, ang kanyang kaliwang bukong-bukong ay sumabit sa pagitan ng bakod. Dahil sa impact, nabali ang buto ng kanyang bukong-bukong at naputol ang lahat ng ligament sa paligid nito. Pero ang tunay na problema ay wala roon. Ano po ang tunay na problema, Doc? Tanong ni Clara. Narinig mo na ba ang tungkol sa nerve network? Tanong ni Dr. Smith mula sa Alemanya. Opo. Napag-aralan ko po sa universidad. Ang lugar kung saan nagsasama-sama ang tibial, peroneal at plantar nerves, hindi po ba? Oh, may alam ka pala? Sabi ni Dr. Smith na may pagtataka. Ang nerve network na iyon ang tuluyang nasira. Kung makikita mo ang MRI photo, malalaman mo na lahat ng nerve fibers niya ay putol. Ang nerve conduction test ay nagpapakita rin
na walang anumang electrical signal na dumadaloy. Ang mga signal mula sa utak papunta sa paa at mula sa paa papunta sa utak ay tuluyan ng naputol. Kaya, hindi na talaga nararamdaman ng prinsesa ang kanyang paa? Tanong ni Clara. Mag-ingat ka. Eksakto. Walang sensasyon, walang kakayahang gumalaw, permanenteng paralisis, sabi ni Dr. Dupont mula sa Pransya na may malungkot na ekspresyon. Pero ang nakapagtataka, nakakaramdam ng sakit ang prinsesa. Paano siya makakaramdam ng sakit kung walang sensasyon? Nang marinig ang tanong ni Clara, tumango si Dr. Dupont. Magandang tanong. Iyan ang tinatawag na phantom pain o sakit na multo. Kahit na putol na ang mga nerve, mali pa rin ang pag-aakala ng utak na nakakatanggap ito ng mga signal mula sa bahaging iyon. Kaya kahit na sa totoo ay wala siyang nararamdaman, ang kanyang utak ang lumilikha ng sakit. Hindi po ba iyan magagamot? Tanong ni Clara. Maaari lamang itong kontrolin sa pamamagitan ng mga painkiller. Ngunit kung patuloy na gagamit ng malalakas na painkiller, malubha ang mga side effect. Doctor, bumuntong hininga si Henry. Noong mga oras na iyon, mahinang nagsalita ang sultan. Mga ginoong doktor, wala na bang ibang paraan, operasyon, o pagdurugtong ng mga nerve? Halimbawa, mahal na hari, sa mundo ng medisina, ang mga naputol na nerve ay hindi na muling maidurugtong. Lalo na kung ganito karaming nerve bundles ang sabay-sabay na naputol, mas lalong imposible, matigas na sabi ni Dr. Smith. Paano ang cell therapy? Narinig kong umuunlad ang ganyang teknolohiya, tanong muli ng sultan. Ang pananaliksik para sa pag-regenerate ng mga nerve gamit ang stem cells ay isinasagawa na, ngunit nasa clinical stage pa lamang ito. Para mailapat sa isang tunay na pasyente, kailangan pa ng hindi bababa sa 10 taon, paliwanag ni Dr. Wilson mula sa Amerika. 10 taon? Kaya ang anak ko ay mananatili na lang na nakahiga ng ganito hanggang sa panahong iyon? Nanginginig ang boses ng sultan. Sa kasamaang palad, opo, o mas tamang sabihin, maaari siyang gumalaw gamit ang isang wheelchair pero ang paglalakad, imposible. Nang marinig ang usapan, nanikip ang dibdib ni Clara. Sinubukan na ng mga doktor ang lahat ng kanilang makakaya, ngunit sa mga paraang alam nila, mayroong hangganan. Sa sandaling iyon, dahan-dahang iminulat ng prinsesa ang kanyang mga mata. Ama. Ang kanyang mahinang boses ay nagmamadaling lumapit sa sultan. Fatima, gising ka na? Opo, ama. Pero ang sakit-sakit ng paa ko. Isang sakit na hindi nakikita. Pero bakit ganito kasakit? Pumatak ang luha mula sa mga mata ng prinsesa. Mahigpit na hinawakan ng sultan ang kamay ng kanyang anak. Tisin mo lang ng kaunti pa. Siguradong makakahanap ng paraan ang mga doktor. Ngunit umiling ang prinsesa. Ama, gusto ko nang sumuko. Anong sinasabi mo? Nagulat ang sultan. Tutal, hindi na rin naman ako makalalakad habang buhay, di ba? Kinansela na rin ang kasal ko at hindi na ako makakadalo sa mga okasyon ng kaharian. Ano pa ang silbi ng buhay ko? Ang mga desperadong salita ng prinsesa ay nagpatahimik sa silid. Fatima, huwag kang magsalita ng ganyan. Ikaw ang aking mahal na anak. Makalakad ka man o hindi, hindi iyon mahalaga. Nanginginig ang boses ng sultan, pero iba ang tingin ng ibang tao. Siguradong kumalat na ang tsismis. Ang prinsesang may kapansanan. Nang marinig ang mga salita ng prinsesa, labis na nanikip ang dibdib ni Clara. Napakabata pa, pero sumusuko na sa buhay. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid at isang nasa katanghaliang gulang na babae ang pumasok. Iyon ang reyna, ang ina ng prinsesa. Namamaga ang kanyang mga mata. Halatang ilang araw na siyang umiiyak. Fatima, anak ko. Tumakbo ang reyna sa kama ng prinsesa. Ina. Nang makita ang kanyang ina, humagulgol ang prinsesa. Niyakap ng reyna ang kanyang anak at nakiiyak din. Sa pagkakita sa eksenang iyon, uminit ang mga mata ni Clara. Makalipas ang ilang sandali, pinunasan ng reyna ang kanyang mga luha at lumingon sa mga doktor. Mga ginoong doktor, pupunta kami kahit saan sa mundo. Magbabayad kami kahit magkano. Pakiusap, iligtas ninyo ang aking anak. Nang marinig ang taos-pusong pakiusap ng reyna, yumuko ang mga doktor. Mahal na reyna, hindi po ito usapin ng pera. Ito po ay ang hangganan ng modernong medisina, maingat na sabi ni Dr. Henry. Kung ganoon,
Ano ang dapat naming gawin? Sigaw ng Reyna. Manood na lang, habang ang aking anak ay nakahiga sa kama habang buhay. Mahal na Reyna, hindi po ibig sabihin na nakahiga habang buhay. Sa pamamagitan ng rehabilitasyon, magagamit pa rin niya ang itaas na bahagi ng kanyang katawan at makakagalaw siya gamit ang isang wheelchair. Sinubukang ipaliwanag ni Dr. Smith, ngunit hindi nakinig ang Reyna. Wheelchair? Ang anak ko, hanggang kahapon, ay isang batang tumatakbo sakay ng kabayo. Siya ay isang atleta na nanalo ng medalya sa mga pandaigdigang kompetisyon. Makatuwiran bang ang isang batang tulad niya ay gugugulin ang kanyang buhay sa isang wheelchair? Halos pasigaw na ang boses ng Reyna. Sinubukan ng sultan na pakalmahin ang Reyna. Mahal, sinubukan na rin ng mga doktor ang lahat ng kanilang makakaya. Kailangan nating tanggapin ito. Hindi ko ito tatanggapin. Umiling ang Reyna. Sa sandaling iyon, napunta ang tingin ng Reyna kay Clara na nakatayo sa sulok. Sino ka? Ako po ang nursing assistant mula. Tinitigan ng Reyna si Clara ng mabuti. Napakabata mo. Ilang taon ka na? 20 po. 20 taon. Nagulat ang Reyna. Mas bata ka pa sa anak ko. Sandaling tiningnan ng Reyna si Clara at bumuntong hininga. Isang batang tulad nito ay nagpunta sa malayong lugar para magtrabaho, samantalang ang sarili kong anak. Mahal na Reyna, maingat na nagsalita si Clara. Opo, tumingin ang Reyna kay Clara. Maaari po ba akong magtanong ng isang bagay? Nang marinig ang mga salita ni Clara, naging tensyonado ang mga doktor. Naisip nila, anong kalokohan na naman ang sasabihin niya? Ano iyon? Tanong ng Reyna. Eksakto pong ilang araw na mula nang maaksidente ang prinsesa? 1 linggo na ang nakalipas, eksaktong 7 araw na ang nakalipas, 3:00 ng hapon, ang boses ng Reyna ay mayroon pa ring bakas ng pagkabigla ng araw na iyon. Kaya wala pang 7 araw mula nang masira ang kanyang mga nerve. Oo, bulong ni Clara. Bakit mo na itanong? Tanong ni Dr. Henry na may inis. Maging 7 araw man o 70 araw, ang naputol na nerve ay mananatiling putol, ngunit iba ang iniisip ni Clara. Naalala niya ang sinabi ng kanyang lola. Clara, apo, ang pinakamahalaga kapag nasugatan ang nerve ay ang oras. Pagkatapos mismo masugatan, madalas na hindi talaga patay ang nerve, pansamantala lamang itong humihinto sa paggana dahil sa pagkabigla. Sa panahong iyon, kung mabilis na maibabalik ang daloy ng enerhiya, maaaring mabuhay muli ang nerve na iyon. Pero kapag lumipas na ang panahon, tuluyan nang mamamatay ang nerve. Kapag nangyari iyon, huli na ang lahat. Kung tama si Lola, marahil ay hindi pa huli ang lahat. Naisip ni Clara sa kanyang sarili. Mahal na Reyna, muling nagsalita si Clara. Maaari ko po bang subukang gamutin ang prinsesa? Agad na tumahimik ang silid. Anong sabi mo? Ikaw, gagamutin ang prinsesa? Nagpakita ng di makapaniwalang ekspresyon ang Reyna. Mahal na Reyna, huwag po ninyong pakinggan ang kanyang sinasabi. Isa lamang siyang assistant mula sa Pilipinas. Wala siyang kwalipikasyon bilang doktor, sabi ni Dr. Henry. Ngunit, hindi umatras si Clara. Wala po akong kwalipikasyon, ngunit itinuro sa akin ng aking lola ang isang espesyal na paraan ng panggagamot. Marahil ay makakatulong ito. Anong espesyal na paraan ng panggagamot iyon? Tanong ng Reyna. Isang tradisyonal na paraan ng paghihilot na ipinamana mula sa rehiyon ng Katagalugan. Isang paraan upang mapadaloy ang enerhiya at gisingin ang mga baradong nerve. Nang marinig ang paliwanag ni Clara, nagtawanan ang mga doktor. Daloy ng enerhiya? Ito ay isang ospital, hindi isang lugar para sa mga albularyo, sigaw ni Dr. Henry. Mahal na Reyna, huwag po ninyong pakinggan ang mga kalokohang ito, sumabat si Dr. Smith. Ngunit patuloy na nakatingin ang Reyna kay Clara. Naramdaman niya ang katapatan sa mga mata ni Clara. Anong klasing tao ang lola mo? Tanong ng Reyna ng mahina. Nagmula po siya sa isang baryo malapit sa Taal, Batangas. Mula sa isang pamilya ng mga manghihilot na minanapa mula sa aking lola sa tuhod. Pagkatapos ng panahon ng digmaan, lumipat siya sa Maynila at sa buong buhay niya ay ginamot ang mga taong nangangailangan nang walang hinihinging bayad. Ang boses ni Clara habang nagpapaliwanag tungkol sa kanyang lola ay puno ng paggalang. Nag-isip sandali ang Reyna at tiningnan ang sultan. Paano kung subukan natin kahit isang beses?
Sabi rin ng mga doktor, wala na silang ibang paraan, di ba mahal? Nagulat ang sultan. Talaga bang ipagkakatiwala mo ang ating anak sa batang nursing assistant na ito? Tumango ang reyna. Dahil wala ng pag-asa, kailangan nating subukan ang lahat. Hindi tayo pwedeng basta na lang manahimik. Nang marinig ang matatag na boses ng reyna, nag-alangan din ang sultan. Ano ang masasabi ninyo, mga ginoong doktor? Lumingon ang sultan sa mga doktor. Mahal na hari, tutol po ako. Mapanganib ang isang paraan ng panggagamot na hindi pa nasusubukan, matigas na sabi ni Dr. Henry. Tutol din po ako. Walang anumang siyentipikong batayan, sang-ayon ni Dr. Smith. Ngunit, nagbigay ng ibang opinyon si Dr. Dupont. Sa tingin ko, walang masama. Tingnan muna natin. Anong sabi mo? Tumingin si Dr. Henry kay Dr. Dupont. Sa Pransya, mayroon din kaming mga tradisyonal na paraan ng panggagamot. Kahit na hindi maipaliwanag ng kanluraning medisina, nakakita na ako ng mga kasong nagtagumpay. Sa tingin ko, ang paghihilot mula sa silangan ay katulad din. Nang marinig ang mga salita ni Dr. Dupont, tumango rin si Dr. Wilson. Sumasang-ayon ako. Tutal, ang ating mga paraan ay wala ng patutunguhan hanggat hindi mapanganib. Sa tingin ko ay dapat subukan. Nahati ang opinyon sa pagitan ng mga doktor. Ang mga tumututol at sumasang-ayon ay nagtalo. Nag-isip sandali ang sultan at nagpasya. Sige, subukan natin ng isang beses. Pero may kondisyon. Opo, sabihin niyo po, sagot ni Clara na may kaba. Ipangako mong hindi mo sasaktan ang prinsesa at gawin lamang ang panggagamot sa ilalim ng pangangasiwa ng lahat ng mga doktor. Opo, nangangako po ako. Yumuko si Clara. Kung ganoon, maaari mo na bang gawin ngayon? Tanong ng reyna na nagmamadali. Opo, pero kailangan ko po ng isang paghahanda. Anong kailangan mo? Maligamgam na tubig, malinis na tuwalya, at isang tahimik na kapaligiran. Sa hiling ni Clara, agad itong inihanda ng head nurse. Pinaliit ang ingay ng mga hindi kinakailangang makina sa silid at bahagyang pinadilim ang ilaw. Naghugas ng kamay si Clara hanggang sa maging malinis at naghanda. Pinanood siya ng mga doktor na may pagdududa. Ang sultan at reyna ay nagdarasal ng may pag-aalala. Mahal na prinsesa, hahawakan ko po ang inyong paa ngayon. Kung masakit, pakisabi po ha? Maingat na kinausap ni Clara ang prinsesa. Tumango ng mahina ang prinsesa. Huminga ng malalim si Clara. Lola, tulungan niyo po ako. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa kaliwang bukong-bukong ng prinsesa. Ang tingin ng lahat ng doktor ay nakatuon sa mga kamay ni Clara. Ano ang ipapakita ng batang nursing assistant na ito mula sa Pilipinas? Naging napakatahimik ng silid na maririnig kahit ang paghinga. Nang dumampi ang kamay ni Clara sa malamig na bukong-bukong ng prinsesa, kinilabutan siya. Ang balat ng prinsesa ay kasing lamig ng yelo, isang patunay na hindi normal ang sirkulasyon ng dugo. Ipinikit ni Clara ang kanyang mga mata. Ayon sa turo ng kanyang lola, inalis niya ang lahat ng laman ng kanyang isip at nag-concentrate. Ang lahat ng kanyang pandama ay nakatuon sa dulo ng kanyang mga daliri. Sa simula, wala siyang naramdaman, kundi ang malamig na balat lamang. Ngunit, hindi sumuko si Clara. Nag-concentrate siya ng mas malalim at doon napakahina, ngunit may naramdaman siyang parang isang manipis na sinulid, isang bahagyang daloy ng enerhiya. Mahinang nagsalita si Clara. Anong problema? Bakit? Tanong ni Dr. Henry nang mapanlait. Hindi sumagot si Clara. Para masigurado, bahagya niyang iginalaw ang kanyang kamay mula sa loob ng bukong-bukong palabas at pabalik sa itaas. Iginagalaw niya ang kanyang kamay ayon sa lokasyon ng mga pressure points na itinuro ng kanyang lola, Taixi, sa bahaging ito. Sinubukan ni Clara na hawakan ang loob ng bukong-bukong sa ilalim ng buto nito. Napakahina ngunit malinaw na may daloy ng enerhiya. Kunlun, dito. Hinawakan din niya ang labas ng bukong-bukong. Pareho kahit mahina, mayroon. GXC, Zusanli. Sinuri ni Clara isa-isa. Ang mga drawing sa kwaderno ng kanyang lola ay lumitaw sa kanyang isipan. Ayon sa mga drawing na yon, natagpuan niya ang tamang posisyon at pinindot ito. Anong ginagawa ng batang iyan? Tanong ni Dr. Smith na may pagdududa. Mukhang sinusuri niya ang mga acupressure points. Maingat na sagot ni Dr. Dupont.
Ano iyon? Sa silanganing medisina, iyon ang mga punto kung saan nag-iipon ang enerhiya, ang mga puntong ginagamit sa acupuncture. Nang marinig ang paliwanag ni Dr. Dupont, ngumisi si Dr. Henry, kalokohan, hindi kailanman napatunayan ng agham ang ganyang bagay, ngunit maraming mga klinikal na kaso ang nagpapakita ng pagiging epektibo nito, tutol ni Dr. Dupont. Hindi narinig ni Clara ang usapan ng mga doktor. Siya ay ganap na nakatuon. Ayaw niyang palampasin ang kahit na pinakamaliit na pagbabago na nararamdaman sa dulo ng kanyang mga daliri. At sa wakas, nakumbinsi siya. Hindi ito patay. Hindi tuluyang patay ang mga nerve, bulong ni Clara. Anong sabi mo? Humakbang pasulong ang sultan. Ang mga nerve po ng prinsesa ay tila hindi tuluyang patay, sabi ni Clara na nanginginig ang boses. Kalokohan, sigaw ni Dr. Henry. Sa tingin mo ba kung anong klaseng mga sopistikadong pagsusuri ang ginawa namin? MRI, nerve conduction tests lahat ay nagawa na namin. Ang lahat ng resulta ng pagsusuri ay nagpapakita na ang kanyang mga nerve ay tuluyang putol. Ngunit, umiling si Clara. May mga bagay po na hindi nakikita ng makina. Naramdaman ko po ito mismo gamit ang aking mga kamay. Napakahina po talaga, ngunit mayroong daloy ng enerhiya. Enerhiya na naman? Kalokohang hindi siyentipiko na naman, galit na sabi ni Dr. Smith. Lahat po tayo ay kumalma, itinaas ni Dr. Wilson ang kanyang kamay. Binibining Clara, maaari mo bang ipaliwanag kung ano eksakto ang iyong naramdaman? Nang marinig ang mahinahong tanong ni Dr. Wilson, tumango si Clara. Dito po, sa bahaging tinatawag na taikshi, itinuro ni Clara ang loob ng bukong-bukong. Kapag pinipindot ko po ang bahaging ito, nakakaramdam ako ng napakapinong panginginig. Ang pakiramdam po ay parang natutulog. Natutulog? Nagpakita ng interes si Dr. Wilson. Opo, sabi po ng lola ko, kapag nasugatan ng nerve, may mga pagkakataong tuluyan itong namamatay, ngunit mayroon din pong mga pagkakataon na pansamantala lamang humihinto ang paggana nito dahil sa pagkabigla, parang isang taong hinimatay. Sa ganoong kaso, kung bibigyan ng tamang stimulasyon, maaaring magising muli ang nerve na iyon. Nang marinig ang paliwanag ni Clara, nagkatinginan ang mga doktor. Iyon, hinawakan ni Dr. Wilson ang kanyang baba at nag-isip. Katulad ng teorya ng nervous shock? Nerve shock? Tanong ni Clara. Opo, isang phenomenon kung saan pansamantalang humihinto sa paggana ang mga nerve dahil sa trauma. Kahit hindi tuluyang putol, hindi makadaloy ang mga electrical signal. Karaniwan, sa paglipas ng panahon, ay kusang gumagaling. Nang marinig ang paliwanag ni Dr. Wilson, nagningning ang mga mata ni Clara. Tama po, iyon po ang ibig sabihin ni Lola. Pero ang resulta ng ating mga pagsusuri ay nagpapakita na tuluyan itong putol, di ba? Tutol ni Dr. Smith. Marahil ay may limitasyon din ang mga kagamitan sa pagsusuri. Posibleng may napakapinong koneksyon na hindi matukoy, sabi ni Dr. Dupont. Sa sandaling iyon, mahinang nagsalita ang prinsesa. May nararamdaman ako. Lahat ay napatingin sa prinsesa. Ano po ang nararamdaman ninyo, mahal na prinsesa? Tanong ng sultan. Hindi ako masyadong sigurado, pero noong hinawakan ng babaeng ito ang aking paa, parang may mainit na bagay. Napakalabo. Nang marinig ang mga salita ng prinsesa, naiyak ang reyna. Totoo ba, Fatima? May sensasyon? Opo, ina. Kahit hindi ako sigurado, pero mayroon. Maaaring epekto lang iyan ng placebo, sabi ni Dr. Henry. Ang pasyente ay nag-iilusyon lamang na may nararamdaman dahil gusto niyang may maramdaman. Ngunit, kumbinsido si Clara na hindi. Naramdaman ko po ito sa aking mga kamay. Hindi patay ang mga nerve ng prinsesa. Kung ganoon, ano ang gagawin mo? Tanong ni Dr. Smith. Gigisingin ko po ito, matatag na sabi ni Clara. Gigisingin? Paano? Sa paraang itinuro sa akin ng aking lola, kung ang mga partikular na pressure points ay binigyan ng stimulasyon sa tamang pagkakasunod-sunod, mawawala ang mga bara sa daloy ng enerhiya. Sa ganoong paraan, dapat ay muling gumana ang mga nerve. Kalahating naniniwala, kalahating hindi ang mga doktor, ngunit nakakita ng isang sinag ng pag-asa ang sultan at reyna. Gaano katagal ang aabutin? Tanong ng sultan.
Hindi ko po alam. Depende po sa kanyang kondisyon, pero gagawin ko po ang aking makakaya, taimtim na sagot ni Clara. Sige, gawin mo. Pero may kondisyon, sabi ng sultan. Opo, sabihin niyo po. I-report mo ang kanyang pagunlad araw-araw at kung pagkatapos ng 3 araw ay walang pagbabago, itigil mo. Naiintindihan mo? Opo, naiintindihan ko po. Muling inilipat ni Clara ang kanyang kamay sa paa ng prinsesa. Sa pagkakataong ito, naghanda siyang simulan ang paggamot. Mahal na prinsesa, pipindutin ko po ang ilang bahagi ngayon. Maaaring medyo masakit. Ayos lang po ba? Tanong ni Clara. Ayos lang. Gawin mo na. Tumango ang prinsesa. Huminga ng malalim si Clara. Inalala niya ang pagkakasunod-sunod na nakasulat sa kwaderno ng kanyang lola. Mula sa Tai Chi, pagkatapos ay Kunlun, GXC, Zusanli, pindutin ang bawat isa sa loob ng 10 segundo. Ang presyon ay iaakma sa kakayahan ng pasyente. Natagpuan ni Clara ang Tai Chi point gamit ang kanyang hinlalaki ng may katumpakan. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagbigay ng presyon. Mula sa mahina hanggang sa palakas. 1, 2, 3, nagbilang si Clara sa kanyang isip. Patuloy niyang inoobserbahan ang mukha ng prinsesa para masigurado kung mukha itong nasasaktan. Kumunot ang noo ng prinsesa, ngunit tiniis niya ito. Matapos magbilang hanggang 10, inalis ni Clara ang kanyang kamay. Ang susunod ay ang Kunlun. Natagpuan niya ang likod ng panlabas na bukong-bukong at pinindot ito sa parehong paraan. Sa pagkakita sa galaw ng kamay ni Clara, Doktor. Humanga si Dupon, napakasaktong-sakto. Iyan talaga ang punto, kung saan dumadaan ang mga nerve. Talaga? Nagpakita ng interes si Dr. Wilson. Oo, ang Tai Chi ay kung saan dumadaan ang tibial nerve at ang Kunlun ay malapit sa peroneal nerve. Masyadong eksakto para sabihing nagkataon lang nang marinig ang mga salita ni Dr. Dupon. Nagsimulang tumingin ang ibang mga doktor kay Clara sa ibang paraan. Pumasok sa kanilang isipan na marahil ang silanganing medisina ay mayroon ding sariling lohika. Patuloy na binigyan ng stimulasyon ni Clara ang mga puntong GXC, Zusanli at Yinlingquan ng sunod-sunod. Mula sa bukong-bukong, dahan-dahang paakyat, pinindot niya ang lahat ng mga punto hanggang sa ilalim ng tuhod. Ayon sa kanyang lola, mahalagang buksan ang daluyan ng enerhiya mula sa ibaba paakyat. Humigit kumulang 20 minuto ang lumipas. Biglang nagsalita ang prinsesa. Mahal na prinsesa, nagulat ang reyna. Ayos lang po ba kayo? Itinigil ni Clara ang kanyang kamay at nagtanong. Hindi, ayos lang, ituloy mo lang. Ngunit tumingin ang prinsesa sa kanyang paa. Kanina, parang may nakuryente. Totoo po? Lumapit ang sultan. Opo, ama, talagang naramdaman ko. Dito, sa paligid ng bukong-bukong. Nagkatinginan ng mga doktor. Ibig sabihin ba'y bumabalik na ang kanyang sensasyon? Tanong ni Dr. Wilson na may pagtataka. Hindi pa sigurado, pero mukhang may pagbabago, maingat na sabi ni Dr. Dupon. Nakaramdam si Clara ng pag-asa. Tama si Lola, talagang gumagana ito. Ipinagpatuloy ni Clara ang paggamot ng may higit na pag-iingat. Sa pagkakataong ito, binigyan niya ng stimulasyon ang mga punto sa talampakan, Yongquan, Fulyu, Taichung. Pinindot din niya ang mga pagitan ng mga daliri sa paa ng may kasalanan. Matapos ang 30 minuto, tinapos ni Clara ang kanyang unang paggamot. Inalis niya ang kanyang kamay at huminga ng malalim. Basang-basa ng pawis ang kanyang noo. Dahil sa pag-concentrate, gumamit siya ng napakaraming enerhiya. Mahal na prinsesa, ano po ang pakiramdam ninyo? Maingat na tanong ni Clara. Tumingin ang prinsesa sa kanyang paa at sinabing, mas mainit ang pakiramdam kaysa kanina at mas malinaw ko na itong nararamdaman ngayon. May mga bahaging nangangalay. Talaga, labis na natuwa ang reyna. Ngunit si Dr. Henry ay may pagdududa pa rin. Maaring pansamantalang phenomenon lang iyan. Kahit sino ay ganyan ang mararamdaman pagkatapos masahihin. Ngunit kumbinsido si Clara na hindi. Hindi po ito simpleng masahe. Ito po ay isang paggamot para gisingin ang mga nerve. Patunayan mo, hamon ni Dr. Smith. Ipakita mo na talagang maigalaw ng prinsesa ang kanyang paa. Sandaling nagalangan si Clara. Ito pa lang ang unang paggamot.
Ang masyadong mataas na inaasahan ay maaaring mapanganib. Ngunit naglakas loob si Clara. Mahal na prinsesa, maaari niyo po bang subukang igalaw ang inyong mga daliri sa paa? Maingat na hiling ni Clara. Nagpakita ng pag-aalala ang prinsesa. Isang linggo na niya itong hindi maigalaw. Ayos lang po. Dahan-dahan lang po. Pinalakas ni Clara ang kanyang loob. Ipinikit ng prinsesa ang kanyang mga mata at nag-concentrate. Sinubukan niyang magbigay ng lakas sa kanyang mga daliri sa paa. Lahat sa silid ay napigil ang hininga habang nagmamasid. Lumipas ang 10 segundo. Walang nangyari. Bumuntong hininga si Dr. Henry, gaya ng inaasahan ko. Ngunit sakto sa sandaling iyon, bahagyang gumalaw ang hinlalaki sa paa ng prinsesa. Gumagalaw, sigaw ni Dr. Wilson. Gumagalaw kanina. Talaga? Tanong ng Reyna na may di makapaniwalang ekspresyon. Opo, kitang-kita ko po. Gumalaw ang kanyang hinlalaki. Kinumpirma rin ni Dr. Dupon. Tumakbo ang sultan sa kama ng kanyang anak. Fatima, totoo ba? Opo, ama. Naramdaman ko rin. Hindi ko sinasadyang igalaw pero parang may gumagalaw. Nanginginig sa tuwa ang boses ng prinsesa. Tinitigan ng mga doktor ng mabuti ang paa ng prinsesa. Hindi ka panipaniwala, bulong ni Dr. Henry. Sa loob ng 30 minutong paggamot, nagkaroon ng ganitong pagbabago. Hindi maipaliwanag ng medisina, ngunit ito po ay katotohanan, mahinang sabi ni Clara. Nagtagumpay ang paraan ni Lola. Namuo ang luha sa mga mata ni Clara. Lola, salamat po. Nagpasalamat si Clara sa kanyang lola sa isip. Lumapit ang Reyna kay Clara at hinawakan ang kanyang kamay. Salamat. Maraming salamat. Binigyan mo ng pag-asa ang aking anak. Wala po iyon, mahal na Reyna. Simula pa lang po ito. Mas lalo ko pa pong pagbubutihin ang paggamot sa kanya. Sagot ni Clara nang may kababaang loob. Lumapit din ang sultan kay Clara. Clara, patawarin mo ako dahil hindi ako naniwala sa iyo sa simula. Hinusgahan kita batay lamang sa iyong panlabas na anyo. Ayos lang po, mahal na hari. Natural lang po iyon. Ako man po sa simula ay nagduda sa aking sariling kakayahan. Ngumiti si Clara. Pero ngayon, naniniwala na ako. Naniniwala ako sa karunungan ng iyong lola at naniniwala ako sa iyo. Nang marinig ang taos-pusong mga salita ng sultan, yumuko ng malalim si Clara. Noong gabing iyon, bumalik si Clara sa kanyang silid at binuksan ang kuwaderno ng kanyang lola. Isinulat niya ng detalyado ang kanyang naranasan sa araw na iyon. Ang eksaktong kondisyon ng bukong-bukong ng prinsesa, aling punto ang nagbigay ng reaksyon, gaano kalakas ang epektibong presyon, lahat ay itinala niya. Lola, nagawa ko po ng maayos? Di po ba? Tanong ni Clara habang nakatingin sa kanyang kuwaderno. Isang hangin ang umihip mula sa labas ng bintana na tila sumasagot ang kanyang lola. Ngumiti si Clara at isinara ang kanyang kuwaderno. Bukas, kailangan kong gawin ang aking makakaya. Kailangan kong matulungang makalakad muli ang prinsesa. Kinabukasan, pagdating ni Clara sa ospital, kakaiba ang pakiramdam ng kapaligiran. Ang mga doktor ay nagtipon sa pasilyo na may seryosong mga mukha. Pagkakita kay Clara, agad siyang nilapitan ni Dr. Henry. Binibining Clara, may gusto akong sabihin sa iyo. Malamig at matatag ang boses ni Dr. Henry. Opo, ano po iyon? Tanong ni Clara na may kaba. Kagabi, nagpulong kami tungkol sa iyong paggamot at nagpasya kaming itigil ang iyong paggamot. Hindi makapaniwala si Clara sa kanyang narinig. Po, bakit po? Kahapon po ay gumalaw na ang daliri sa paa ng prinsesa, di po ba? Iyon nga ang problema, sabi ni Dr. Smith. Pagkatapos naming obserbahan, ilang beses na nagkaroon ng muscle spasms ang prinsesa. Maaaring senyales iyon ng panganib. Muscle spasms? Nagulat si Clara. Tama, nangyari iyon dahil pinilit mong bigyan ng stimulasyon ang kanyang mga nerve, sabi ni Dr. Henry na may paninisi. Hindi po, maaaring proseso iyon ng paggising ng kanyang mga nerve, sabi po ni Lola. Sa simula ay maaaring magkaroon ng mga spasms pero iyon po ay magandang senyales. Magandang senyales? Nanuya si Dr. Henry. Hindi ka doktor. Wala kang kaalaman sa neurology. Paano mo masasabi kung ang spasms ay magandang senyales o masama? Pero si Lola. Lola, Lola, Lola! Puro ka Lola! Sigaw ni Doktor.
Smith, kahit gaano pa kagaling ang lola mo, hindi siya nakapag-aral ng formal na medisina, di ba? Kami ay mga eksperto na nag-aral at nagsaliksik sa loob ng ilang dekada. Nawalan ng masabi si Clara. May punto rin ang sinasabi ng mga doktor. Isa lamang siyang second-year nursing student. Noong mga oras na iyon, maingat na nagsalita si Dr. Dupont. Pero kahapon, bumuti talaga ang kondisyon ng prinsesa. Bumalik din ang kanyang sensasyon. Maaaring pansamantalang phenomenon lang iyan, tutol ni Dr. Henry. Sa katunayan, ang sapilitang stimulasyon ay maaaring makasira sa natitirang mga nerve. Tumango rin si Dr. Wilson. Nag-aalala rin ako dahil ito ay isang paraan ng panggagamot na hindi pa nasusubukan, hindi mahuhulaan ang mga side effect. Labis na nalungkot si Clara. Malinaw na may resulta. Bakit walang naniniwala? Ano po ang sabi ng mahal na hari? Tanong ni Clara. Sumang-ayon din po ang sultan sa aming opinyon, sagot ni Dr. Henry. Ang kaligtasan ng prinsesa ang pinakamahalaga. Nadurog ang puso ni Clara. Kahit ang sultan ay hindi na naniniwala sa akin. Maaari ko po bang tanungin ng direkta ang prinsesa? Sinubukan ni Clara ang kanyang huling pagkakataon. Nagpapahinga ang prinsesa. Huwag mo siyang istorbohin, matigas na sabi ni Dr. Smith. Halos mapaluha si Clara, ngunit pinigilan niya ito. Sakto sa sandaling iyon, mula sa dulo ng pasilyo, lumitaw ang reyna. Anong nangyayari rito? Mahal na reyna, nagmamadaling yumuko ang mga doktor. Kakasabi niyo lang kay Binibining Clara na itigil ang kanyang paggamot, hindi ba? Tanong ng reyna na may malamig na boses. Opo, mahal na reyna. Para po sa kanyang kaligtasan, sinubukang ipaliwanag ni Dr. Henry, ngunit itinaas ng reyna ang kanyang kamay. Pinipigilan siya. Alam niyo ba kung ano ang sinabi ng aking anak? Kaninang umaga, paggising ni Fatima, agad niyang sinabi sa akin, kagabi, sa unang pagkakataon sa loob ng isang linggo, nakatulog ako ng mahimbing. Talaga po? Tanong ni Clara na may pagtataka. Oo, sa loob ng isang linggo ay hindi siya makatulog dahil sa sakit, pero kagabi ay iba. Sabi niya, pagkatapos matanggap ang paggamot mula kay Binibining Clara, labis na nabawasan ang kanyang sakit. Nang marinig ang mga salita ng reyna, natahimik ang mga doktor. Pero ang muscle spasms. Sinubukan ni Dr. Henry na magsalita, ngunit pinutol siya ng reyna. Tinanong ko ng direkta si Fatima, hindi ka ba komportable? At alam niyo ba kung ano ang kanyang sagot? Sa totoo lang, masaya ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang linggo, may naramdaman ako mula sa aking paa. Pakiramdam ko, buhay ako ulit. Nang marinig ang mga salita ng reyna, tumahimik ang silid. Nagkatinginan ang mga doktor. Ang aking anak ay nakahanap ng pag-asa, pagpapatuloy ng reyna. Ang batang sa loob ng isang linggo ay gusto ng mamatay. Kaninang umaga ay sinabing gusto na niyang makalakad muli. Nagtanong siya kung kailan siya muling makakatanggap ng paggamot. Mga ginoong doktor, naiintindihan niyo ba kung gaano kalaki ang pagbabagong iyon? Namuo ang luha sa mga mata ng reyna. Kinagat din ni Clara ang kanyang labi para pigilan ang pag-iyak. Pero mahal na reyna, sa medikal na aspeto, sinubukan ni Dr. Smith na magsalita, ngunit matatag na sinabi ng reyna, sa medikal na aspeto, hindi ba't sumuko na kayo sa aking anak? Hindi ba't sinabi ninyo na hindi na siya makalalakad habang buhay? Ngunit ang batang ito mula sa Pilipinas, binigyan niya kami ng pag-asa. Sa loob lamang ng isang araw, nang marinig ang mga salita ng reyna, nawalan ng masabi ang mga doktor. Pinahihintulutan ko si Binibining Clara na ipagpatuloy ang kanyang paggamot. Ako ang direktang kakausap sa sultan, anunsyo ng reyna. Maraming salamat po, mahal na reyna. Yumuko ng malalim si Clara. Pero may kondisyon, sabi ng reyna. Opo, sabihin niyo po. Kailangan mong itala ng detalyado ang kondisyon ni Fatima araw-araw. Aling bahagi ang ginamot mo, paano, at anong pagbabago ang naganap, lahat. At kung lumala ang kanyang kondisyon, agad mo itong itigil. Opo, nangangako po ako. Nang makakuha ng pahintulot mula sa reyna, nakahinga ng maluwag si Clara. Hindi nasiyahan ng mga doktor, ngunit hindi nila matututulan ang desisyon ng reyna. Pero patuloy namin siyang babantayan, sabi ni Dr. Henry, nang may kapaitan. Gagawa kami ng nerve test araw-araw at kung may kahit na pinakamaliit na abnormalidad, agad naming iuulat.
Gawin ninyo kung anong gusto ninyo, sang-ayon ng Reyna. Kinailangan ni Clara na ipagpatuloy ang kanyang paggamot sa ilalim ng pangangasiwa ng mga doktor. Malaki ang pressure, ngunit hindi siya pwedeng sumuko. Noong hapon na iyon, pumasok si Clara sa silid ng prinsesa. Gising na ang prinsesa at ngumiti ng maliwanag nang makita si Clara. Binibining Clara, gagamutin mo ulit ako ngayon, di ba? Opo, mahal na prinsesa. Narinig ko po na nakatulog kayo ng mahimbing kagabi. Oo, matagal na akong hindi nakakatulog ng ganito kahimbing. Malaki na rin ang ibinawas ng sakit. Nang marinig ang masayang boses ng prinsesa, natuwa rin si Clara. Ayos lang po ba ang mga spasms? Spasms? Ang ibig mong sabihin ay ang paggalaw ng aking paa ng kusa? Masaya nga ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng 1 linggo, naramdaman kong buhay ang aking paa. Ang positibong saloobin ng prinsesa ay nagbigay ng lakas kay Clara. Kung ganoon, simulan na po natin ngayon. Nang maghahanda na si Clara, pumasok si Dr. Henry. Sandali, bago magsimula, mag-test muna tayo. Doctor, nagdala si Henry ng iba't ibang kagamitan. Mahal na prinsesa, tuwing hahawakan ko ang inyong paa at may maramdaman kayo, pakisabi po. Sinundot ni Dr. Henry ang talampakan ng prinsesa ng isang pin. Kumusta? Hindi gaanong malinaw. Parang mayroon, parang wala. Nag-aalangang sagot ng prinsesa. Nagtala si Dr. Henry habang nagpapatuloy sa pagsusuri. Binigyan niya ng stimulasyon ang bukong-bukong, binti, hanggang sa tuhod at sinuri ang reaksyon. Walang malaking pagbabago kumpara kahapon, bulong ni Dr. Henry. Pero pakiramdam ko, mas nararamdaman ko ngayon kaysa kahapon, sabi ng prinsesa. Maaaring epekto lang iyan ng placebo, matigas na sabi ni Dr. Henry. Ano ang placebo? Tanong ng prinsesa. Ang pakiramdam na bumubuti ka, hindi dahil sa totoong paggaling, kundi dahil naniniwala kang gumagaling ka. Naging malungkot ang mukha ng prinsesa. Kaya, nag-i-illusion lang ako? Hindi po, mahal na prinsesa, sabat ni Clara. Siguradong may pagbabago po. Naramdaman ko po ito sa aking mga kamay. Mas malakas na po ang daloy ng enerhiya kaysa kahapon. Ang nararamdaman mo sa iyong mga kamay ay hindi maaaring maging objektibong ebidensya, malamig na sabi ni Dr. Henry. Kung ganoon, paano po ito magiging objektibong ebidensya? Tanong ni Clara. Isa lang ang paraan. Magsagawa muli ng nerve conduction test para masigurado kung talagang dumadaloy na ang mga electrical signal. Kung ganoon po, isagawa niyo na po ang pagsusuri, matapang na sagot ni Clara. Sandaling natigilan si Dr. Henry at tumango. Sige, mamayang hapon, isasagawa natin ang pagsusuri. Mula sa resulta, huhusgahan natin ng malinaw kung epektibo ba ang iyong paggamot o hindi. Sumasang-ayon po ako. Gusto ko rin pong malaman ang resulta, sagot ni Clara nang may kumpiyansa. Umismid si Dr. Henry at umalis. Muling nag-focus si Clara sa prinsesa. Mahal na prinsesa, huwag po kayong mag-alala. Siguradong gagaling po kayo. Ngayong araw, sinimulan ni Clara ang paggamot sa parehong pagkakasunod-sunod tulad kahapon. Ngunit, ngayon ay nagbigay siya ng bahagyang mas malakas na presyon. Tinantiyan niya na mas gising na ang mga nerve ng prinsesa kaysa kahapon, kaya ayos lang kung mas malakas ang stimulasyon. Nang pindutin ang Taixi Point, napasigaw ang prinsesa. Aray, masakit po? Tanong ni Clara na may pagtataka. Hindi masakit pero parang nakuryente, parang may dumadaloy na kuryente. Talaga po? Ibig sabihin, nabubuhay na muli ang kanyang mga nerve. Labis na natuwa si Clara. Ituloy mo ang pagpindot. Gusto ko ang pakiramdam na ito, sabi ng prinsesa na nakangiti. Ipinagpatuloy ni Clara ang paggamot ng may higit na kasiglahan. Kunlun, GXC, Zusanli, isa-isa niyang binigyan ng stimulasyon ng may katumpakan. At ngayong araw, nagdagdag siya ng bagong punto. Isang punto na umaabot hanggang sa hita. Sa kuwaderno ng kanyang lola ay nakasulat na dapat magsimula sa bukong-bukong at dahan-dahang umakyat. Matapos ang halos 40 minutong paggamot, pinagpawisan ang mukha ng prinsesa. Nainitan po ba kayo? Tanong ni Clara. Hindi, buong katawan ko lang ang tensyonado dahil sinusubukan kong igalaw ang aking paa. Nang marinig ang mga salita ng prinsesa, naantig si Clara. Hindi sumusuko ang prinsesa at ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Kung ganun po,
Subukan natin ng isang beses, mungkahi ni Clara, na igalaw ang inyong mga daliri sa paa. Oo, sa tingin ko, mas magiging maganda ang resulta ngayon kaysa kahapon. Sa pag-uudyok ni Clara, tumango ang prinsesa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nag-concentrate. Ang lahat ng kanyang pandama ay nakatuon sa kanyang mga daliri sa paa. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ang hinlalaki, kundi pati na rin ang kanyang hintuturo ay bahagyang gumalaw. Wow! Nagulat mismo ang prinsesa. 2 daliri ang gumalaw. Napakagaling. Natuwa rin si Clara. Susubukan ko ulit. Sinubukan muli ng prinsesa. Sa pagkakataong ito, 3 daliri ang gumalaw. Mahina pa rin ang galaw, ngunit malinaw na mas maganda kaysa kahapon. Susubukan ko ring igalaw ang aking bukong-bukong. Hinamon ng prinsesa ang kanyang sarili, ngunit hindi pa rin gumagalaw ang kanyang bukong-bukong. Ayos lang po yan, huwag po kayong magmadali. Dahan-dahan lang po, pag-alo ni Clara. Noong hapon na iyon, isinagawa ang nerve conduction test. Lahat ng doktor ay nagtipon. Si Dr. Henry ang direktang nagsagawa ng pagsusuri. Idinikit niya ang mga electrode sa paa ng prinsesa at nagbigay ng electrical stimulation pagkatapos ay sinukat kung ang mga nerve ay nagpapadala ng signal na iyon. Tumagal ng halos 30 minuto ang pagsusuri. Naghihintay si Clara ng may kaba. Kung masama ang resulta, maaaring kailanganing itigil ang kanyang paggamot. Sa wakas, lumabas ang resulta, kumunot ang noo ni Dr. Henry habang nakatingin sa screen. Kakaiba. Anong kakaiba? Tanong ni Dr. Wilson. Natukoy ang signal. Talaga? Lumapit si Dr. Dupont na may pagtataka. Napakahina pero malinaw na may dumadaloy na electrical signal. Kahapon, wala talagang natukoy, sabi ni Dr. Henry na may di makapaniwalang ekspresyon. Kaya talagang gumagaling na ang kanyang mga nerve? Tanong ni Dr. Smith. Mukhang ganoon nga, sabi ni Dr. Wilson habang sinusuri ang data. Ang tibial nerve ay nagpapakita ng conduction rate na humigit kumulang 15% at ang peroneal nerve ay humigit kumulang 10%. Samantalang 2 araw na ang nakalipas ay 0% pa ito. Nagkatinginan ang mga doktor. Hindi ito maipaliwanag ng medisina, sabi ni Dr. Smith na may pagkalito. Ngunit hindi nagsisinungaling ang data, sabi ni Dr. Dupont habang itinuturo ang screen. Uminit ang puso ni Clara. Lola, talagang gumagana ito. Sigaw niya sa kanyang isip. Tumingin si Dr. Henry kay Clara, komplikado ang kanyang ekspresyon. Ayaw niyang aminin, ngunit hindi rin niya maikakaila. Binibining Clara. Nagsalita si Dr. Henry. Opo, ang iyong paraan ng panggagamot, hindi maipagpatuloy ni Dr. Henry ang kanyang sasabihin. Nasaktan ang kanyang pride, ngunit kailangan niyang tanggapin ang katotohanan. Mukhang gumagana. Yumuko si Clara nang may kababaang loob. Salamat po, pero hindi po ito aking kakayahan. Ito po ay turo mula sa aking lola. Lumapit si Dr. Wilson kay Clara. Binibining Clara, kung maaari mo bang ituro sa amin ang paraan ng panggagamot ng iyong lola? Gusto rin naming matuto. Sandaling nag-alangan si Clara. Nagbilin ang kanyang lola na huwag basta-basta magturo. Ngunit mukhang taos puso ang mga doktor na gustong matuto. Ituturo ko po ang lahat ng aking nalalaman, sagot ni Clara. Pero may kondisyon po. Anong kondisyon? Huwag niyo pong gagamitin ang parang ito para kumita ng pera. Gamitin niyo lamang po para sa mga pasyente na talagang nangangailangan ng tulong. Nang marinig ang taos-pusong mga salita ni Clara, tumango ang mga doktor. Nangangako kami, sabi ni Dr. Wilson. Kami ay mga doktor. Ang pagtulong sa mga pasyente ang aming pangunahing tungkulin. Naramdaman ni Clara ang katapatan ng mga doktor. Mula noong gabing iyon, sinimulan ni Clara na ituro ang kanyang paraan ng panggagamot sa mga doktor. Ang lokasyon ng mga pressure points, kung paano pumindot, ang pagkakasunod-sunod, at ang lakas ng presyon. Lahat ng nakasulat sa kwaderno ng kanyang lola ay ibinahagi niya. Seryosong nag-aral ang mga doktor, lalo na si Dr. Dupont at Dr. Wilson. Masipag silang nagtala. Ito ay isang kahanga-hangang kaalaman, sabi ni Dr. Dupont na humahanga. Ito ang kristalisasyon ng karanasan na naipon sa loob ng libu-libong taon. Kung isasama sa kanluraning medisina, lilikha ito ng isang pambihirang synergy.
ngunit si Dr. Henry lamang ang nanatiling may distansya. Kahit na inamin na, mukhang mahirap para sa kanya na tanggapin, naunawaan ito ni Clara. Mahirap para sa isang taong buong buhay na naniniwala lamang sa kanluraning medisina na baguhin ang kanyang pag-iisip sa isang gabi. Lumipas ang ilang araw, bumuti ang kondisyon ng prinsesa araw-araw. Nagagalaw na niya ang lahat ng 5 daliri sa kanyang paa at ang kanyang bukong-bukong ay nagsimula na ring gumalaw ng paunti-unti. Ang kanyang sensasyon ay dahan-dahan ding bumabalik. Kapag kinikiliti ang kanyang talampakan, nakakaramdam siya ng kiliti. Kapag ibinabad sa maligamgam na tubig ang kanyang paa, nakakaramdam siya ng init. Sa ika-7 araw, nakaupo ang prinsesa sa kama. Binibining Clara, ngayon, susubukan kong itapak ang aking paa, mapanghamong sabi ng prinsesa. Ayos lang po ba? Tanong ni Clara na may pag-aalala. Susubukan ko. Ibinaba ng prinsesa ang kanyang paa sa gilid ng kama. Pagkatapos ay sinubukan niyang idiin ang kanyang talampakan sa sahig. Sa simula, nanginginig. Ngunit hindi sumuko ang prinsesa. Matapos ang halos 20 segundo, bahagyang naidiin ng kanyang talampakan ang sahig. Wow! Labis na natuwa ang prinsesa. Nagawa ko, napakagaling. Pumalakpak din si Clara, nagulat din ang mga doktor na nakakita. Ito ay isang tunay na himala, sabi ni Dr. Dupont. Hindi po, umiling si Clara, hindi po ito himala. Ito po ay resulta ng karunungan ni Lola, ng pagsisikap ng prinsesa at ng tulong ninyong lahat. Nang marinig ang mapagkumbabang mga salita ni Clara, lahat ay humanga. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumapit si Dr. Henry kay Clara. Binibining Clara, opo, humihingi ako ng paumanhin dahil binaliwala kita sa simula. Hinusgahan kita batay lamang sa iyong panlabas na anyo. Ayos lang po, ngumiti si Clara. Ako man po sa simula ay nag-alangan, kaya ko ba? Ang iyong lola ay isang tunay na pambihirang tao at naipagpatuloy mo ng maayos ang kanyang karunungan. Nang marinig ang taos-pusong mga salita ni Dr. Henry, uminit ang mga mata ni Clara. Salamat po. Sigurado po akong masaya si Lola sa langit. Noong hapon na iyon, habang nakatingin sa larawan ng kanyang lola, sinabi ni Clara, Lola, ngayon, kinikilala na ng mga tao ang inyong paraan ng panggagamot. Gusto rin itong matutunan ng mga kanluraning doktor. Ang karunungan ninyo ay nakita na ng mundo. Salamat po, Lola. 10 araw, umaga. Pumasok si Clara sa silid ng prinsesa gaya ng dati. Ngunit, iba ang kapaligiran. Nakaupo ang prinsesa sa kama na may maliwanag na ngiti sa kanyang mukha. Binibining Clara, masayang bati ng prinsesa. Mahal na prinsesa, mukhang napakasaya ninyo ngayon. Oo. Kaninang umaga, may isang napakahimalang nangyari. Ano po ang nangyari? Tanong ni Clara na may pagtataka. Naigalaw ko ang lahat ng 5 daliri sa aking paa ng sabay-sabay. Talaga po? Nagulat din si Clara. Oo, ipapakita ko sa iyo. Inalis ng prinsesa ang kanyang kumot. Pagkatapos ay nag-concentrate siya